Si Kim Yumi, isang sikat na romance novelist, ay biglang natagpuan ang sarili na nahuhulog kay Shin Seon-rok. Pero habang lumalalim ang kanyang nararamdaman, mas lalong nagkakagulo ang mga cells sa loob ng kanyang isip, bawat isa may sariling opinyon tungkol sa pag-ibig. Dahil sa sobrang pagkalito, nagpa siya si Yumi na subukan ang isang matinding hakbang upang malaman kung ano ba talaga ang laman ng kanyang puso. Dahil sa tagumpay niya, ipinagmamalaki siya ng kanyang ama na si Kim Man-sik sa kanilang probinsya. Ipinagyayabang pa nito sa mga kapitbahay ang sasakyang binili ni Yumi para sa kanya. Dahil mabenta ang mga libro ni Yumi, araw-araw ay may mga estudyanteng babae na bumibisita sa bahay nila para magtanong kung may bago na ba siyang kwento. Dahil naistorbo na si Mansik, pinauwi na lang niya ang mga ito at sinasabing maghintay na lang. Para mapasaya ang mga tagahanga, tinawagan niya si Yumi upang kulitin tungkol sa deadline ng bagong manuscript. Ngunit nagulat siya nang malamang nasa ere pala ang anak niya at naghahanda para sa skydiving. May bagong ideya kasi si Yumi para sa kanyang nobela. Tungkol ito sa isang karakter na may in love sa isang skydiving instructor, kaya naisip niyang subukan mismo ang karanasan. Ngunit nang nasa eroplano na sila, nagsimulang matakot si Yumi at halos umatras na. Pagkabukas ng instructor sa pinto ng eroplano at ipinakita ang pagtalon, lalo siyang kinabahan at pinagpawisan ng malamig. Pero huli na para umatras dahil itinulak na rin sila pababa. Sa sandaling yon, sabay-sabay na gumana ng todo ang kanyang emotional cells, rational cells, at writer cells. Agad namang sinubukan ng writer cell na gawing inspirasyon ang buong karanasan. Ngunit sa sobrang takot ni Yumi, wala siyang maisip na romantic feelings. Dahil dito, napagpasyahan ng writer cell na hindi ubra ang ideyang iyon para sa bagong nobela. Nagtataka si Yumi kung bakit dati ay napakadali niyang magsulat, pero ngayon ay hindi siya makabuo kahit isang linya. Samantala, ang matalik niyang kaibigan na si Ruby ay may asawa na at may anak na babae. Isang araw, bumisita ito kay Yumi at habang nagkukwentuhan sila, inamin ni Yumi na hindi pa rin siya makasulat ng bagong manuscript. Pakiramdam niya, siya mismo ang problema. Napakawalang kulay na ng buhay niya. Kahit pa maglakbay siya sa iba't ibang bansa o sumubok ng matinding activities tulad ng skydiving, panandalian lang ang saya at excitement. Mabilis na naintindihan ni Ruby ang sitwasyon. Matagal na raw kasing hindi umiibig si Yumi. Paano raw makakasulat ng romance novels ang isang taong hindi na nakakaramdam ng pag-ibig? Pero para kay Yumi, nakakapagod at nakakainis na ang lahat, kahit ang pakikipagrelasyon. Ang totoong dahilan pala ay nasa loob mismo ng kanyang cell village. Habang lalong lumalakas ang writer cell niya, isa-isang nawawala naman ang ibang emotional cells. Ang rational cell ang unang nakapansin nito. Kasama ang emotional cell, hinanap nila ang ibang cells at natuklasang nawawala na ang love cell, sincerity cell, hatred cell, at maging ang pride cell. Kasabay ng pagkawala ng mga ito, may misteryosong cold storage na lumitaw sa kailaliman ng kanilang cell village. Nang pasukin nila ito, natuklasan nilang nakalagay roon ang mga cells na matagal nang hindi nagagamit. Dahil nasanay na si Yumi sa isang buhay na walang emosyon, unti-unting nawala ng saysay ang mga emotional cells niya. Hindi na siya nagagalit, hindi na iinis, at hindi na rin kinikilig. Kahit sabihan siya ni Ruby na maswerte siya dahil tahimik ang buhay niya, wala nang gana si Yumi makipagtalo. Pagkaalis ni Ruby, nakatanggap si Yumi ng tawag mula kay An Dae-young, ang publishing editor at asawa ni Ruby. Sinabi nitong mag-a-assign siya ng bagong producer at editor para tumulong kay Yumi sa pagsusulat. Samantala, sa loob ng cell village, tahimik na pinagmamasdan ng natitirang cells ang kanilang mga kasamahang naka-freeze, tila naghihintay na may magbago sa buhay ni Yumi. Nasasaktan ang rational cell habang nakikita ang love cell na dati napaka-aktibo, ngunit ngayon natutulog na lamang. Dahil nawala ang pag-ibig sa buhay ni Yumi, nawala rin ang kanyang courage cell, charm cell, at maging ang lust cell. Dahil dito, nawala na rin ng silbi ang tongue cell na dating abala sa pakikipaglandian. Dahil napaka-ordinaryo na ng buhay ni Yumi, pati ang impulsive cell at alert cells ay nawalan na rin ng sigla. Nag-aalala tuloy ang emotional cell na baka siya na ang susunod na i-freeze dahil wala na rin itong gaanong nagagawa kundi antukin. Habang pauwi, naisip ng emotional cell na may isang paraan lang para magising muli ang lahat ng cells. Kailangan muling maramdaman ni Yumi ang totoong emosyon at pag-ibig. Pagdating sa opisina, agad namang humanga si Baek Nahi, ang assistant ni Yumi, nang makita ang bagong editor. Excited niyang ibinalita kay Yumi na ang bagong editor nila ay si Shin Seon-rok at sobrang gwapo raw nito. Nang makita mismo ni Yumi si Seon-rok, napansin niyang tama nga ang sinabi ni An Dae-young. Kalma ito ngunit napakahirap lapitan. Nang ibigay nito ang business card niya, doon lang nalaman ni Yumi ang pangalan nito. Nagtrabaho silang dalawa hanggang gabi. Nang makaalis si Nahi, naging tahimik ang paligid kaya sinubukan ni Yumi na magsimula ng usapan. Ngunit hindi sumabay si Seon-rok at diretsong tiningnan lamang ang kontrata habang minamarkahan ang mga importanteng detalye. Pakiramdam ni Yumi ay pamilyar ang pangalan nito. Doon sinabi ni Seon-rok na dati na siyang na-assign sa project ni Yumi 3 taon na ang nakalipas. Masayang sinabi ni Yumi na parang tadhana ang muling pagkikita nila, ngunit walang emosyon ang naging reaksyon ni Seon-rok kaya sobrang nahiya siya. Pagkatapos ng trabaho, sinubukan pa ni Yumi na yayain ito para uminom bilang pakikisama, pero malamig itong tumanggi at agad umalis nang walang dagdag na salita. Pagkasara ng pinto, saka lang nakahinga ng maluwag si Yumi. Ngayon lang daw siya nakaranas ng isang taong napakaubos ng energy kausapin. Pero sabi nga nila, kung ano ang ayaw mo, iyon pa ang ibinibigay sa'yo ng tadhana. Pagkatapos ng trabaho, nagulat si Kim Yumi nang malaman niyang hindi lang pala sa parehong lugar nakatira si Shin Seon-rok, kundi pareho pa silang sumasakay sa isang ruta ng bus. Para iwasan ang malas, sinadya niyang mahuli ng 10 minuto.
Pero nakasalubong pa rin niya si Soonrok sa bus stop dahil abala ito sa pakikipag-usap sa telepono kaya naiwanan ng naunang bus. Dahil sa pagkataranta, balak ng Rational Cell na magsuot ng earphones para takasan ang sitwasyon. Pero sinipa siya palayo ng Manor Cell dahil sa pagiging bastos. Kaya napilitan si Yumi na itago na lang ang earphones. Pagkasakay sa bus, pinilit ni Yumi na mag-isip ng paraan para makipag-usap. Pero kahit ano ang sabihin niya, ang sagot lang ni Soonrok ay maikling salita gaya ng oo, tama, o ganun ba. Lalong nainis si Yumi nang magsuot pa ito ng earphones at magpatugtog ng malakas na para bang wala siyang pakialam sa mundo. Dahil dito, nagising kahit ang emotional cell na natutulog lang kanina. Galit na galit ito dahil pakiramdam niya ay napakabastos ni Soonrok. Sa isip ni Yumi, isa lang ang hiling niya, sana matapos na agad ang oras na ito. Kaya nang bumaba sila ng bus, sinadya niyang maglakad sa kabaliktarang direksyon. Pagkatapos nilang maghiwalay, pagod na pagod si Yumi na para bang bumagsak ang kanyang blood sugar. Sa ganitong pagkakataon, lumalabas ang craving cell at pinapaalala sa kanya ang paborito niyang fish-shaped bread. Dahil dito, unti-unting gumaan ang pakiramdam niya. Masaya siyang pumasok sa isang bakery na viral ngayon sa TopTop. Pero napakasikip talaga ng mundo dahil nakita niya ulit si Soonrok sa tindahan. Mas masama pa roon, nabili na nito ang huling 8 piraso ng tinapay. At ang mas nakakainis, iyon pa ang paborito niyang flavor. Dahil dito, sobrang nagalit ang craving cell. Para sa pagkain, isinantabi ni Yumi ang hiya at lumapit para makipag-usap. Pinuri niya ang fish-shaped bread doon, lalo na ang strawberry flavor. Pero dahil bagsak ang emotional intelligence ni Soonrok, kinuha lang nito ang bag ng tinapay at umalis. Sa loob ng Cell Village, sobrang sama ng loob ng craving cell na parang gusto nitong gibain ang buong nayon. Samantala, galit na galit naman ang emotional cell. Para sa kanila, si Soonrok ay isang taong walang pakiramdam at walang alam sa basic manners. Tinawag pa rin ni Yumi si Soonrok at sinadyang ulitin na sold out na ang strawberry flavor. Pero tumango lang ito, sinabing magkita sila sa susunod na linggo at umalis na agad. Dahil sa sobrang lamig ng trato ni Soonrok, biglang nagising ang hot red cell na matagal nang nagyayelo. Ang pagpasok sa Cell Village ay parang pagpasok sa kalooban ni Yumi dahil may napakahaba at komplikadong password ang gate. Pero may mga bagay na sobrang cute kaya hindi na kailangan ng password para makapasok. Halimbawa, ang asong Maltese na ipinabantay sa kanya ng junior niya. Isang tahol lang nito, handa na agad ang mga cell na buksan ang pinto at tanggapin siya. Mula noon, kapag abala ang junior niya, masayang tinatanggap ni Yumi ang tungkuling alagaan ng aso. Pati buong Cell Village ay nagbago, nagsuot ng dog ears, at opisyal nang naging bahagi ng samahan ng mga for-parent. Ngayon ang araw ng detalyadong diskusyon para sa bagong nobela. Maagang dumating si Soonrok, pero nanatiling malamig ang atmosphere, na para bang sabay silang nagyayelo. Kahit pilitin ni Yumi na makipag-usap, umiikot pa rin ang mga sagot nito sa mga salitang tama at pwede. Para basagin ang awkward na katahimikan, masayang ikinuwento ni Yumi ang saya ng pag-aalaga sa aso. Ikinuwento niya ang pagdala rito sa pet coffee shop at ang pagpapalakad at pagpapalaro sa damuhan. Pero nang makita niya ang walang emosyon na mukha ni Soonrok, lalo siyang nainis. Sa Cell Village, inilabas ng hot red cell ang larawan ni Soonrok at ginuhitan ito ng todo para ilabas ang inis. Dahil dito, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Yumi. Pero maya-maya lang, bumalik ulit ang awkward na atmosphere. Nang dumating ang isa pang producer at si Baek Nahi, saka lang humupa ang tensyon. Sa meeting, matapos basahin ng lahat ang bagong gawa ni Yumi, biglang nagbigay ng opinyon si Soonrok. Sa kwento, ang alagang aso ng male lead ay nakatakdang maging sobrang talino. Pero ang breed na pinili ni Yumi ay Maltese, na hindi kilala bilang isa sa pinakamatalinong aso. Patuloy na pinuri ni Yumi ang aso bilang cute at matalino. Pero binuhusan siya ng malamig na tubig ni Soonrok nang maglabas ito ng statistics para patunayang ang Maltese ay nasa ika-59 na pwesto lamang sa intelligence ranking mula sa 79 na dog breeds. Iminungkahi niyang palitan ni Yumi ang breed para mas realistic. Bilang writer cell, nakita ni Yumi na may punto ang pagiging seryoso at detalyado ni Soonrok. Pero mahigpit na tumutol ang emotional cell dahil pakiramdam nito ay minamaliit ni Soonrok ang kanyang baby. Kaya gumawa si Yumi ng kwento na minsan daw naging runner-up ang asong ito sa isang World Dog Competition para maipagtanggol ang character setup niya. Pagkarinig ni Soonrok, hindi na ito nakipagtalo. Basta raw hindi maapektuhan ang main story, ayos lang. Pagkatapos ng meeting, akala ni Yumi ay makahihina na siya. Pero tumawag si Soonrok at sinabing naiwan niya ang documents sa bahay ni Yumi at kukunin niya ito kinabukasan ng hapon. Dagdag pa roon, walang pakundangan nitong tinanong ulit ang tungkol sa World Dog Competition na inimbento lang ni Yumi, kaya natulala siya ng 5 segundo. Nang paulit-ulit siyang tanungin ni Soonrok tungkol sa pangalan ng World Dog Competition, nagsimulang pagpawisan ng malamig si Yumi. Wala na siyang atrasan kaya sinabi niyang nabasa niya ito sa isang English report. Pero dahil sobrang mapanuri si Soonrok, hiningi pa nito ang link bilang ebidensya. Sa puntong iyon, halos sumabog na ang utak ni Yumi. Tinanong niya kung hindi ba siya nito pinaniniwalaan. Walang alinlangan namang sumagot si Soonrok na hindi siya naniniwalang ganoon katalino ang Maltese. Hindi lang nasaktan ng sinabi ni Shin Soonrok ang pride ng aso ni Yumi, kundi yumanig din ito sa buong Cell Village ni Kim Yumi. Pagkababa pa lang ni Soonrok ng tawag, biglang nagising ang curse cell na matagal nang natutulog at agad naglabas ng sunod-sunod na mura laban sa kanya. Dahil sa muling paggising ng curse cell, nakahuli rin ang fishing cell ng isang napakabihirang angerfish matapos ang 800 at 74 na araw ng pagkabigo dahil sa napakatabang buhay ni Yumi.
Ang angerfish ay isang espesyal na uri ng isda na lumalabas lamang kapag sumabog na ng tuluyan ang galit ng isang tao. Kung isipin, ilang araw pa lang silang magkakilala ni Soonrock pero halos naranasan na ni Yumi ang lahat ng nakakainis na bagay. Mula sa pambabaliwala nito sa kanya, pagsusuot ng earphones sa bus habang kausap siya, hanggang sa mga sagot nitong bagsak ang emotional intelligence. Idagdag pa ang pag-ubos nito sa lahat ng fish-shaped bread nang walang konsiderasyon sa isang foodie tulad ni Yumi. Pinaka-nakakainis sa lahat ang pambabash ni Soonrock sa intelligence ng Maltese dogs. Nang sabihin pa nitong mahilig kumain ng dumi ang breed na yon, nakahuli ang matandang mangingisda sa Cell Village ng napakalaking huli ng angerfish. Dahil sa sobrang sama ng loob kay Soonrock, hindi nakatulog si Yumi buong gabi. Todo trabaho tuloy ang healing cells para pakalmahin siya. Samantala, ang complaining cell ay abalang-abala sa pagsusulat ng napakahabang listahan ng reklamo at pang-insulto laban kay Soonrock. Nasaktan din ang emotional cell dahil pakiramdam nito ay nainsulto ang minamahal nilang aso. Sa sobrang stress, halos malagas ang balahibo nito kaya agad nitong inutusan ang buong village na alagaang mabuti ang aso. Samantala, ang craving cell ay lalo lamang nainis dahil hindi man lang ito nakatikim ng fish-shaped bread. Kaya tumakbo na lang ito ng todo para mailabas ang sama ng loob. Mula nang pumasok si Soonrock sa buhay ni Yumi, muling naging magulo at maingay ang dating tahimik na Cell Village. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho, muling nakita ni Yumi ang nakakainis na mukha ni Soonrock. Nang mapansin ng craving cell ang direksyong tinatahak nito, agad nitong nahulaan na papunta ito sa bakery. Para hindi na maulit ang trahedya ng pagkahuli at para makaganti sa ginawa nitong pag-ubos sa fish-shaped bread noong nakaraan, mabilis na tumakbo si Yumi sa shortcut at dumiretso sa bakery. Pagdating doon, binili niya lahat ng 4 strawberry cream fish-shaped bread. Mas gugustuhin pa raw niyang ilagay iyon sa freezer hanggang masira kaysa ibahagi kay Soonrock kahit kalahati lang. Sa pakiramdam ng isang nagwaging mandirigma, buong yabang niyang sinabi kay Soonrock na siya na ang bumili ng lahat ng fish-shaped bread bago tuluyang umalis. Dahil sa tagumpay na iyon, nagising naman ang endorphin cells at nagsagawa ng engranding selebrasyon sa buong village. Nagsayawan at nagkantahan ang maliliit na cells habang masayang ipinagdiriwang ang kanilang panalo. Pero nang sunduin na ng junior niya ang aso, natapos din ang endorphin festival. Bumalik ulit sa katahimikan ang Cell Village. Sa wakas, nakapag-focus na rin ang writer cell sa trabaho. Kinagabihan, isang kahon ng mamahaling dessert mula sa isang 3-star Michelin shop ang dumating. At ang nagpadala nito ay walang iba kundi si Soonrock. Palihim na natuwa si Yumi at inisip na baka natakot itong ubusin niyang muli ang bakery kaya nagpadala ito ng apology gift. Dahil napakasarap at sosya ng dessert, pinaalalahanan siya ng manner cell na mag-text ng pasasalamat. Pero nang hawakan niya ang cellphone, biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Soonrock. Akala ng buong Cell Village ay personal itong pumunta para humingi ng tawad ng maayos. Kaya agad pinuri ni Yumi ang dessert para mapanatili ang dignidad niya. Pero nang makita niya ang kakaibang ekspresyon ni Soonrock at tanungin ito, saka lang siya natulala. Nagkamali pala ng padala si Soonrock. Ang mamahaling dessert na yon ay para sa ibang writer at pumunta lang siya para bawin ito. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng tuwa at pasasalamat ni Yumi. Napalitan ito ng matinding galit dahil pakiramdam niya ay sobra siyang napahiya. Sa Cell Village, may espesyal na package na tinatawag na compliment package. Kapag may natanggap na papuri si Yumi, agad itong ipinapadala sa kaukulang cell. Pagkatapos ng maraming taon ng pakikisalamuha sa mundo, mula sa pagiging taong marunong lang tumanggap ng papuri, naging tao na rin si Yumi na kayang magbigay ng taos-pusong papuri sa iba. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng email mula kay Soonrock. Akala niya ay muli nitong bubusisiin ang tungkol sa imbentong dog competition, pero pag-open niya ng email, isang detalyadong feedback tungkol sa manuscript niya ang bumungad sa kanya. Napakahaba ng isinulat ni Soonrock. At habang binabasa iyon ni Yumi, napagtanto niyang totoong naiintindihan nito ang sinusulat niya pati ang emosyon na gusto niyang iparating. Biglang nakaramdam ng matinding emosyon ang writer cell ni Yumi na parabang nakatagpo ito ng isang tunay na soulmate sa pagsusulat. Ang klase ng malalim at makahulugang feedback na iyon ang matagal na niyang hinahanap. Agad pinuno ng writer cell ng mga papuri ang isang package at ipinasa ito sa mailman cell para ipadala kay Soonrock. Sa totoong buhay naman, gumawa rin si Yumi ng mahabang mensahe ng pasasalamat para sa kanya. Pero bago pa makaalis ang mailman cell sa village, biglang nagising ang pride cell at inagaw ang package bago ito itinago sa storage. Dahil dito, binura rin Yumi ang mahabang thank you message at simpleng sinabi na natanggap niya ang feedback tungkol sa manuscript. Habang naghahanda si Yumi para pumunta sa publishing company, muling tumawag si Soonrock at sinabing nasa baba na siya ng opisina para maghatid ng isang mahalagang bagay. Pagkikita nila sa parking lot, saka lang nalaman ni Kim Yumi na gustong humingi ng tawad ni Shin Soonrock tungkol sa maling dessert box na naipadala nito noong nakaraan. Kaya pala sinadya nitong bumili ulit ng parehong set ng pastries para ibigay sa kanya bilang kapalit. Pagkarinig nito, halos mapatalon sa tuwa ang craving cell. Gusto sana nitong magpadala ng compliment package kay Soonrock pero agad itong hinarang ng pride cell at itinago ang package sa storage. Sa huli, simpleng sinabi lang ni Yumi na masisiyahan siyang kainin ang dessert. Nang malaman niyang papunta rin si Soonrock sa publishing company, napilitan ang pride cell na payagan siyang isabay ito sa sasakyan. Samantala, nanginginig naman sa kaba ang security cells. 20 minuto ang biyahe, ano raw ang dapat pag-usapan para hindi malunod sa sobrang awkwardness. Agad nagpatawag ng emergency meeting ang emotional cell at sinubukang halughugin ang lahat ng alaala ni Yumi para makahanap ng matinong topic.
Pero kahit anong isip nila, wala silang mahanap na babagay pag-usapan kasama si Sonrock. Dahil dito, nagpa siya si Yumi na magpatugtog na lang ng music para mapunan ang katahimikan. Pero dahil sobrang abala niya sa pagpili ng kanta, nakalimutan niyang tumingin sa daan. Biglang sumalpok ang sasakyan niya sa entrada ng parking exit at nagdulot ng traffic. Bumusina ng malakas ang mga sasakyan sa likod kaya sobrang nataranta si Yumi at nakalimutan pa kung paano umatras. Dahil nakita ni Sonrock na delikado ang pagmamaneho ni Yumi, kusa nitong inalok na siya na ang mag-drive. Para kay Yumi, para siyang nakahanap ng tagapagligtas. Agad siyang lumipat sa likod na upuan at tahimik na nagsisi sa sarili. Habang pinapanood niya si Sonrock na sanay humawak ng manibela at isang atras lang ay maayos agad ang daloy ng traffic, sabay-sabay namang natulala ang lahat ng cells sa utak niya. Sa pagkakataong iyon, nagtulungan pa ang mga cells para talunin ang pride cell at may parating kay Sonrock ang taos-pusong pasasalamat. Dahil dito, nagkaroon ng lakas ng loob si Yumi na purihin ang driving skills nito. Pero imbes na tanggapin ang papuri, tinanong lang siya ni Sonrock kung gaano na siya katagal nagmamaneho. Nang aminin ni Yumi na 6 na buwan pa lang siyang driver, lang ang sagot nito at wala nang idinagdag. Sa mismong sandaling iyon, may dumating na package mula sa cell village ni Sonrock papunta sa village ni Yumi. Nang buksan nila ito, isang blankong papel lang ang laman. Pero nang siyasatin ito ng deduction cell gamit ang ilaw at kulay, lumabas ang totoong mensahe. Hindi pala yon compliment package kundi sarcasm package. Kung ganyan siya magmaneho, mas mabuti pang maglakad na lang siya. Halos sumabog sa galit si Yumi. Noong gabing iyon, nakahuli na naman ang matandang mangingisda ng napakalaking angelfish. Hindi na naman nakatulog si Yumi dahil sa sobrang inis. Paulit-ulit siyang sinisisi ng pride cell at sinasabing kasalanan ng manner cell kung bakit sila umasa sa simpleng compliment package. Dahil sa pride niya, hindi man lang ginalaw ni Yumi ang dessert na ibinigay ni Sonrock. Sa loob ng katawan niya, nagtatalo-talo na naman ang mga cells. Pati ang writer cell, na gusto lang naman ng katahimikan para makapagsulat, ay napuno na rin ng inis. Pakiramdam ito, mula nang dumating si Sonrock, wala nang naging tahimik na araw sa kanilang village. Kaya desidido itong palitan si Sonrock bilang editor. Nagplano si Yumi na gamitin ang business trip nila sa Busan para kausapin si Anda Yaong at humiling ng bagong editor. Naghanda pa siya ng mga dahilan. Una, tinawag nitong bobo ang aso niyang si Coco. Pangalawa, inubos nito ang strawberry fish-shaped bread. At pangatlo, minamaliit nito ang driving skills niya. Pero habang iniisip niya yon, napagtanto niyang parang napakababaw at childish ng lahat ng dahilan. Kapag sinabi niya yon ng malakas, siguradong pagtatawanan lang siya. Kinabukasan, excited na pumunta si Yumi sa train station para bumiyahe papuntang Busan kasama ang isa pang producer. Pero biglang nagkaproblema dahil may emergency ang producer, kaya si Sonrock ang ipinadala bilang kapalit. Pagkarinig pa lang na makakasama niya si Sonrock ng 2 oras sa tren, nang hina agad ang buong cell village ni Yumi. Agad nagpatunog ng emergency alarm ang rational cell at pinapwesto ang lahat ng cells. Inutusan itong bantayan ng mabuti ang emotional at pride cells para hindi gumawa ng eksena. Ang curse cell naman ay pinagsabihang huwag na huwag bubuka ang bibig. Samantala, ang craving cell ay pinaghanda sa posibilidad na baka kumain na naman si Sonrock ng snacks mag-isa sa harap niya. Habang lahat ay kinakabahan, biglang sinabi ni Sonrock na sa harapang row siya upo. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga cells dahil hindi nila kailangang makasama ang nakakainis na lalaking iyon buong biyahe. Pero may napansin ang deduction cell. Marami namang bakanteng upuan. Bakit kailangan niyang umupo ng sobrang layo? Galit ba talaga siya kay Yumi? Sakto namang tumawag si Anda Yaong kay Yumi at sinabing pwede nilang palitan si Sonrock ng ibang producer. Masaya namang pumayag si Yumi, dahilan para magdiwang na naman ang endorphin cells sa village. Sa pag-iisip na hindi na sila kailangang magtrabaho pa ng magkasama, gumaan ang pakiramdam ni Yumi. Bumili pa nga siya ng canned drink para kay Sonrock at pabirong sinabi kung alam ba nitong ang ibig sabihin ng mapalitan ay hindi siya pinapahalagahan. Pero dahil sa sinabi niyang iyon, may kakaibang pakiramdam na biglang sumiksik sa dibdib niya. Nang tawagan niya si Anda Yaong para linawin ang sitwasyon, saka lang niya nalaman ang totoo. Si Sonrock mismo ang kusang humiling na umalis sa project. Halos hindi na mapigilan ng emotional cell ang galit nito. Kahit gusto mang palitan ni Yumi si Sonrock, tiniis pa rin niya yon. Pero si Sonrock mismo ang unang umurong na para bang hindi siya karapat-dapat katrabaho. Habang naglalagablab sa galit si Yumi, may isa pang cell na matagal nang natutulog ang nagsimulang magising. Walang pakialam sa hiya, lumapit si Yumi at umupo sa harap ni Sonrock para diretsahang magtanong. Ganun mo ba talaga ako kaayaw katrabaho? Noong araw na yon, may baseball game na pinapanood ang buong publishing team. Lahat ay masayang nagsisigawan at nag-cheer, maliban kay Sonrock na tahimik lang. Doon nalaman ni Yumi na isa pala itong totoong introvert. Napunta lang ito roon dahil editor siya ng isang baseball novelist. Pero sa tuwing kailangan nitong makisalamuha sa maraming tao, pakiramdam daw nito ay nauubos ang buong energy niya. Para mabawasan ang pagkawala ng energy, palaging naka-power saving mode si Shin Sonrock kapag nasa labas siya. Kahit sa umaga, rational cell lang ang aktibong gumagalaw sa loob ng kanyang cell village. Dahil dito, mabilis at maayos siyang magtrabaho nang hindi nadadala ng emosyon. Ang problema lang, mukha siyang walang emosyon palagi. Kaya noong una silang nagkasamang bumiyahe ni Kim Yumi sa bus, sinadya niyang magsuot ng earphones para mapanatili ang personal space niya at mabawasan ang energy consumption. Noong sumama siya kay Anda Yaong para manood ng baseball game kasama ang mga writers, sobrang ingay at saya ng buong stadium habang siya lang ang tahimik at abalang nag-cellphone.
Kapag araw kasi at tulog ang ibang cells niya, wala siyang ganang kumain at lahat ng pagkain ay parang walang lasa. Minsan, napilit din siyang sumama sa panonood ng pelikula dahil hindi siya agad nakatanggi. Kapag hindi raw siya sumama, walang manonood ang buong grupo. Akala niya makakapag-recharge siya sa loob ng madilim at tahimik na sinehan pero kabaligtaran ang nangyari. Ang writer na kasama nila ay nagtatapon ng popcorn kung saan-saan, habang ang editor naman ay walang pakundangang gumagamit ng cellphone ng sobrang liwanag ng screen. Dahil walang kahit sinong marunong sa basic manners, pakiramdam ni Seonrook ay kailangan na niyang magpa-therapy. Pagkatapos niyang humiwalay kina An Dae-young at sa iba pa, ubos na ang energy niya. Mas lalo pang dumagdag ang stress dahil yon din ang unang araw ng project niya kasama si Yumi. Dahil sa pressure mula sa bagong katrabaho at sa aso nilang Maltese, tuluyan nang nag-red alert ang battery niya. Habang pinag-uusapan ng lahat ang manuscript ni Yumi, nasa 1% battery level na lang si Seonrook. Pagtingin niya sa mga salita, parang nawawala agad ang mga ito sa isip niya. Wala siyang maipasok na kahit anong impormasyon sa utak niya. Sakto namang may itinanong si Yumi pero blanko na ang isip ni Seonrook. Para makaiwas sa awkwardness, mabilis siyang naghanap ng topic na hindi kailangan pag-isipan. Kaya napunta siya sa impormasyon tungkol sa Maltese dogs at tuloy-tuloy na nagsalita tungkol dito. Hindi niya namalayang na-insulto na pala si Yumi dahil sa pamamaliit niya sa intelligence ng Maltese. Pagkatapos pa nga ng meeting, matalim ang tingin ni Yumi sa kanya. Hanggang sa paalalahanan siya ni Baek Nahi, saka lang niya na-realize na galit pala si Yumi. Pero dahil naka-power saving mode pa rin ang utak niya noon, hindi niya agad maintindihan ang sitwasyon. Ang sinabi ko lang naman ay hindi matalino ang aso. Hindi ko naman siya ininsulto. At hindi naman talaga kanya ang aso, bakit siya galit? Dahil sa dami ng tanong sa isip niya, lalo pang bumaba ang kanyang energy level. Umalinggaw sa isip niya ang warning sound ng low battery. Pakiramdam niya ay sobrang bigat ng bawat hakbang niya. Pag-uwi lang niya sa sarili niyang bahay at sa tahimik niyang mundo nagsimulang bumalik ang sigla niya. Unti-unting nagising ang mga cells sa village niya at masayang nagsimulang gumalaw. Habang nagluluto siya, nagsasayawan ang mga cells sa kusina. Kapag nakikinig siya ng music, masayang tumutugtog ang hearing cells kaya nagiging mas lively ang buong bahay. Pagkatapos kumain ng busog, nagbabad siya sa bathtub habang nanonood ulit ng baseball game. Doon lang niya tunay na naramdamang nakakapag-relax siya. Sa pinakatahimik at pinakakomportable niyang estado, sa kanya lubos na naintindihan ang gustong iparating ni Yumi sa manuscript nito. Doon niya na-realize na hindi tungkol sa aso ang sentro ng kwento, kundi ang maliliit ngunit makahulugang emosyon na kayang tumagos sa puso ng tao. Nang maintindihan niya yon, agad siyang nagsulat ng napakahabang feedback para ipahayag ang kanyang opinyon tungkol sa manuscript. Katatapos lang niyang mag-recharge sa bahay nang tumawag ang producer kinabukasan ng umaga at nakiusap na siya na lang ang sumama kay Yumi sa business trip sa Busan. Dahil malapit nang umalis ang train, nagmamadali siyang umalis ng bahay at nakalimutang magsuot ng salamin. Hindi na rin siya nakapaghilamos ng maayos. Halos kasabay ng pagsara ng pinto ng tren siya nakasakay. Pawis na pawis siya at sobrang busgusin ng itsura. Agad nag-warning ang rational cell niya. Hindi pwedeng makita ni Yumi ang ganitong itsura natin. Kaya pagkatapos ng pilit na pagbati, sinadya niyang umupo sa malayong upuan at magkunwaring abala sa trabaho. Hindi niya alam na mali pala ang magiging dating nito kay Yumi. Inisip ni Yumi na umalis siya sa project dahil hindi siya gusto nitong katrabaho. Galit na galit tuloy na lumapit si Yumi para tanungin siya kung bakit niya gustong umalis. Napansin ng rational cell ni Seonrook ang galit nito at desperadong sinubukang gisingin ang ibang cells para tumulong sa emergency situation. Pero huli na ang lahat. Ubos na ang energy niya kaya hindi na siya makapag-isip ng maayos. Bukod sa umiti ng awkward, wala na siyang ibang reaksyon. Lalong nainis si Yumi habang ang buong cell village niya ay hindi rin makapaniwala kung bakit nakakangiti pa si Seonrook sa ganoong sitwasyon. Nagising pa nga ang ego cell at balak sanang lumaban, pero biglang may tila kidlat na bumagsak sa village at nagdulot ng kaguluhan. Nagtago naman ang anxiety cell sa likod ng bumagsak na puno dahil natatakot itong baka nakalaya na ang berserk cell mula sa freezer. Si Yumi mismo ay litong-lito na rin at hindi maintindihan kung bakit parang wala sa wisyo si Seonrook. Patuloy niya itong tinanong kung bakit ito kumikilos na parang baliw. Habang iniisip ni Seonrook kung paano sasagot ng maayos, bigla siyang tinawagan ng producer. Sakto namang huminto ang tren sa isang station kaya bumaba siya para sagutin ang tawag. Habang abalang-abala siya sa pakikipag-usap, hindi niya namalayang umaandar na ulit ang tren sa likod niya. Nataranta si Yumi at malakas na kinatok ang bintana para tawagin si Seonrook pero hindi siya nito narinig. Sa sandaling iyon, hindi na alam ni Kim Yumi ang sasabihin. Hindi siya makapaniwalang may taong kasing lutang ni Shin Seonrook. Nang mapansin ni Seonrook na umaandar na ang tren, huli na ang lahat. Wala na siyang magagawa kundi mag-text kay Yumi para humingi ng tawad at mangakong sasakay siya sa pinakamalapit na tren papuntang Busan. Kahit sukdulan na ang pagkaubos ng pasensya ni Yumi, pinigil niya ang galit at sinagot na dadalhin na lang niya ang bagahe nito. Samantala, sa cell village, nag-ikot ang rational cell at deduction cell sa frozen base nang makita nila ang fishing cell na umuwing walang dalang kahit ano. Noong araw na yon, matindi ang galit ni Yumi. Dapat ay nakahuli na sana ang fishing cell ng maraming angerfish. Pero habang payapa ang dagat, biglang may kidlat na bumagsak at tumaob ang bangka. Nang kumalma ang dagat, lumulutang na sa tubig ang lahat ng angerfish. Nagmadaling pumunta ang rational at deduction cell sa frozen base para mag-imbestiga. Pero kakaiba, mahimbing pa ring natutulog ang berserk cell.
Habang naguguluhan ang lahat at iniisip kung baka dumadaan na ba si Yumi sa mood swings, napansin ng rational cell ang isang napakaseryosong problema. Pagdating sa busan, nakatayo si Yumi habang hawak ang maleta ni Sonro. Nakahanda na sana ang mga cells na pagalitan siya ng todo. Pero nang dumating ang susunod na tren, biglang natigilan si Yumi nang makita si Sonro na papalapit sa kanya sa gitna ng maraming tao. Sa isang iglap, bigla niyang naramdaman ang parang love at first sight na para bang itinakda ng tadhana ang sandaling iyon. Sunod-sunod na humingi ng tawad si Sonro sa nangyari. Kinuha niya ang bagahe at ipinaliwanag na nagpatong-patong ang schedule niya. Natakot siyang hindi niya magagampanan ng maayos ang trabaho kaya siya humiling na umalis sa project para hindi makagulo kay Yumi. Wala raw siyang ibang masamang intensyon. Samantala, sa headquarters ng Cell Village, takot na ibinalita ng rational cell na nawala ang love cell. Agad nag-isip-isip ang lahat na ang kidlat at emosyon kanina ay gawa ng love cell para itulak si Yumi na mahulog ang loob kay Sonro. Dahil sa buong suporta ni Sonro, naging maayos at matagumpay ang book signing ni Yumi. Pagbalik sa Seoul, mukhang kakaibang kalmado si Yumi. Pero sa loob ng Cell Village, para itong dinaanan ng digmaan. Abala ang mga cell sa paglilinis ng mga sirang gamit habang ang tatlong cell na tinamaan ng kidlat ay biglang nagkaroon ng partial amnesia. Ngayon, pare-pareho na silang naniniwalang sobrang cute ni Sonro. Lalo na ang ngiti nito na para sa kanila ay nakakabaliw sa kilig. Ang mas nakapagtataka, tila nakalimutan na ng tatlong cells kung bakit sila galit na galit kay Sonro dati. Sa meeting sa studio, nakita ni Yumi ang cake na dala ni Baek Nahi. Doon niya nalaman na birthday pala ni Sonro. Sayang lang dahil umalis na ito sa project kaya malamang ay wala na silang dahilan para magkita ulit. Paano naman niya maipagdiriwang ang birthday ng taong iyon ngayon? Pero nagpumilit pa rin si Nahi na magpadala ng birthday greeting. Hindi nagtagal, tumawag si Sonro at sinabing nasa malapit lang siya kaya dadaan siya sandali. Biglang nagdiwang ang buong Cell Village. May tumutugtog ng drums, may umiihip ng trumpet at halos magpiesta ang lahat. Habang papalapit ang oras na magkikita silang muli, bumilis din ang tibok ng puso ni Yumi kasabay ng tunog ng drums sa loob niya. Nagmadali siyang pumunta sa restroom para ayusin ang sarili. Nakita ito ng writer cell at nagalit. Itinulak nito ang beauty cell at binalaan si Yumi na mag-focus sa trabaho at huwag magpa-distract sa romantic matters. Pero madaling sabihin yon, mahirap gawin. Pagpasok ni Sonro na suot ang salamin at isang casual na outfit, para siyang male lead sa isang youth romance comic. Doon tuluyan nang napahamak si Yumi. Nagprotesta na naman ang puso niya at nagsimulang tumibok ng hindi makontrol. Sa huli, inilabas ni Nahi ang birthday cake. Kumanta si Yumi at ang iba para batiin si Sonro. Habang naghahanda ng kape, mabilis na tinanong ni Nahi kung may date ba si Sonro ngayong gabi. Matapat namang inamin ni Sonro na single pa rin siya. Kailangan lang niyang bumaba sa busan ngayong gabi para dumalo sa isang seminar kasama ang ibang writers. Kasama rin talaga si Yumi sa guest list pero dahil may trabaho siya, balak niyang manatili na lang sa bahay. Pero pagkaalis ni Sonro, wala nang nagawang maayos si Yumi. Para bang nakasabit sa puno ang kaluluwa niya. Alam na alam ng rational cell ang tunay na nararamdaman ng amo nito. Gustong-gusto rin Yumi pumunta sa seminar. Samantala, kailangan ng writer cell ng katahimikan para matapos ang deadline kaya nagalit ito at sinigawan ang lahat na tumahimik. Sa huli, sumuko rin si Yumi sa tawag ng puso. Nagdahilan siyang may importanteng lakad at maagang umalis sa studio. Sa loob ng Cell Village, nagsimula ang isang power struggle. Bilang prime cell, inutusan ng writer cell ang mga sundalo na hulihin ng buhay ang love cell. Pero nang lumitaw ang love cell, naglabas ito ng napakaliwanag na aura kaya natigilan ang lahat ng 5 segundo. Hindi natakot ang love cell at diretsahang nagdeklara ng digmaan laban sa writer cell para mabawi ang pinakamataas na pwesto sa puso ni Yumi. Matapos magpasya si Yumi na sundin ang tawag ng pag-ibig, sinabi niya kay producer Jang na nagbago ang isip niya at dadalo na siya sa seminar. Pagkatapos, mabilis siyang pumunta sa train station. Mas lalo pa siyang na-motivate nang sabihin ni producer Jang na nasa station din si Sonro. Maaari silang sumabay sa isang biyahe. Habang nakatayo si Yumi sa platform, sabay ang kaba at saya sa dibdib niya. Nakita niya si Sonro na unti-unting lumalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, sigurado si Yumi sa isang bagay, mukhang tinamaan na talaga siya ng sumpa ni Cupid. Sa pagkakataong ito, parang kinampihan na ng universe sina Kim Yumi at Shin Sonro dahil magkatabi mismo sila ng upuan. Pero matapos ang ilang maikling usapang pakikisama, bumalik na naman si Sonro sa dati nitong gawain. Walang kaabog-abog itong nagsuot ng earphones at lumubog sa sarili nitong mundo sa loob ng kanyang Cell Village. Dahil dito, sinamantala ng writer cell ang pagkakataon para pagalitan ng todo ang love cell. Sabi nito, nag-ilusyon lang si Yumi at nagmumukha lang siyang baliw sa one-sided love. Pero mas positibo ang tingin ng love cell. Para rito, hindi mahalaga kung sino ang unang umibig. Ang mahalaga ay nagising itong muli matapos ang matagal na pagkaka-freeze. Simula raw ngayon, siguradong magbabago na ang paulit-ulit at walang kulay na buhay ni Yumi dahil sa mga bagong emosyon. Pagkatapos mag-check-in sa hotel sa Busan, nakatanggap si Yumi ng tawag mula kay producer Jang na niyayang pumunta sila sa isang bar. Agad nag-imagine si Yumi ng masayang eksena kung saan magkasama silang kumakain ng fried chicken at umiinom ng beer ni Sonro. Pero hindi iyon nangyari dahil tumanggi na naman si Sonro at sinabing may personal siyang lakad. Kahit nagwawala ang stomach cells niya para sa fried chicken, tiniis ni Yumi ang sarili at nagdahilang pagod siya para sabay silang makabalik ni Sonro sa hotel. 15 minuto na lang bago matapos ang birthday ni Sonro.
Paulit-ulit na kinukulit ng love cell si Yumi na magbigay ng personal na regalo dahil hindi naman talaga galing sa kanya ang cake kanina. Pero nagdadalawang isip siya dahil sinabi noon ni Seonrock na makikitulog ito sa room ng editor, kaya natatakot siyang mabigyan ng maling kahulugan. Matapos ang mahabang pag-isip, nagpa siya siyang huwag na lang ituloy. Pero nang mapadaan siya sa bintana, nakita niya si Seonrock na mag-isang naglalakad sa labas. 3 minuto na lang bago matapos ang birthday nito, kaya nagkakagulo na ang mga sales niya sa kakasigaw na magpadala na agad ng regalo. Dahil dito, dali-daling bumili si Yumi ng coffee beans mula sa malapit na cafe at ipinadala yon kasama ng isang birthday message na halatang may halong kilig. Pagkatapos, tumakbo siya papunta sa balcony at kinakabahang hinintay ang reply ni Seonrock. Sobrang seryoso namang binasa ni Seonrock ang message. Matagal itong nag-type ng sagot pero maya-maya ay binura rin lahat bago magpadala ng simpleng mensahe, "Salamat. Sana maging maganda rin ang gabi mo." May kasama pa itong napaka-cute na smiley emoji. Pagkabasa pa lang ni Yumi sa mensahe, kusa nang umiti ang labi niya. Noong gabing iyon, bihirang-bihira mangyari pero may malaking smiling muon na sumikat sa ibabaw ng Cell Village. Kinabukasan sa breakfast, muli silang nagkita ni Seonrock. Kahit magkaiba ang panlasa nila sa pagkain, masaya pa rin nilalagyan ni Seonrock ng paborito niyang pagkain ang plato ni Yumi para matikman nito. Kapag umiibig ang isang tao, nagiging kulay rosas ang lahat. Kahit ang simpleng pagkain ng sausage ni Seonrock ay mukhang cute para kay Yumi. Kahit ang paraan nito ng pagre-recommend ng pagkain ay nakakakilig. Sa madaling salita, sobrang naakit na si Yumi kay Seonrock. Nang makita niyang bibili ito ng kape para sa lahat, agad gumawa ng plano si Yumi. Nagkunwari siyang naglalakad lang at aksidenteng nasalubong si Seonrock. Akala naman ni Seonrock ay nagkataon lang talaga kaya masaya nitong inirekomenda kay Yumi ang isang napakaromantikong seaside road na magandang lakaran sa gabi. Pagkarinig pa lang noon, automatic nang gumawa ng imaginary date plan si Yumi sa utak niya. Sakto namang tinawag ng cafe staff ang nickname ni Seonrock na Reindeer. Kahit medyo malas pakinggan yon para sa ibang tao, para kay Yumi ay sobrang cute nito. Kasabay noon, lumitaw rin sa Cell Village ang isang maliit na reindeer na kamukhang kamukha ni Seonrock. Pagkatapos makuha ang kape, biglang tinanong ni Seonrock ang edad ni Yumi. Natulala si Yumi. Imbes kasing simpleng birthday ang sabihin, gumamit pa si Seonrock ng salitang parang pangbati sa senior citizen. Ipinaliwanag naman nito na dahil mas matanda si Yumi sa kanya ng maraming taon, gusto lang daw nitong gumamit ng magalang na termino. Pero sa sandaling sinabi nito ang mga salitang iyon, pakiramdam ni Yumi ay parang biglang lumayo ng husto ang age gap nilang dalawa. Buti na lang at dumating si Kim Jo-ho, ang writer na kasama ni Seonrock, kaya nabawasan ang awkwardness. Pagkakita pa lang kay Yumi, masiglang hinawakan ni Kim Jo-ho ang kamay niya at sunod-sunod siyang pinuri. Sabi nito, nakita na raw niya ang mga larawan ni Yumi pero mas maganda pa ito sa personal. Hindi pa alam ni Yumi kung paano magre-react nang dumating si An Dae-young at agad pinutol ang awkward na atmosphere. Umupo silang apat at nagkwentuhan. Biro pa ni An Dae-young, inagaw na ni Kim Jo-ho si Seonrock mula kay Yumi. Nakangiting humingi naman ng paumanhin si Kim Jo-ho at sinabing kung kailangan ni Yumi si Seonrock, pwede niya itong kunin pabalik kahit kailan. Halos kiligin si Yumi at gusto na sanang sumagot agad pero biglang ibinuking ni An Dae-young si Kim Jo-ho. Sabi nito, kung wala si Seonrock para bantayan si Kim Jo-ho, siguradong palagi itong hindi matatapos sa deadline. Kaya ngayon, halos hindi na raw humihiwalay si Seonrock dito. Pagkarinig noon, biglang nakaramdam si Yumi ng lungkot at selos. Samantala, si Kim Jo-ho naman ay tila tinamaan ng love at first sight kay Yumi. Mabilis itong napansin ni Yumi kaya dali-dali niyang iniba ang usapan at itinuro ang mga tinapay sa kabilang side habang sinasabing mukhang masarap ang mga yon. Habang nakaupo si Shin Seonrock sa tabi ni Kim Yumi, palihim din siyang nakikinig sa usapan. Na-curious din siya sa edad ni Yumi kaya nagsimula siyang magbilang sa isip. Dahil ayaw na ayaw ni Yumi ang usapang edad, lalo siyang nainis nang mapansin yon. Pagbalik nila sa hotel, balak lang sana niyang matulog at magpahinga. Pero bigla siyang tinawagan ni Kim Jo-ho at niyayang mamasyal sa Book Street. Sa una ay gusto sana niyang tumanggi, pero nang marinig niyang kasama si Seonrock, agad siyang pumayag. Hindi alam ni Yumi na may lihim palang plano sina An Dae-young at Kim Jo-ho na itulak silang dalawa bilang love team. Mula pa sa simula, malinaw na ang intensyon ni Kim Jo-ho kay Yumi. Si Seonrock lang ang pinaka-alerto sa lahat. Narinig niya ang usapan ni An Dae-young at Kim Jo-ho kaya agad niyang naintindihan na may balak itong ligawan si Yumi. Pagdating ni Yumi, maingat siyang binalaan ni Seonrock. Sinabi nitong kung pagod siya, pwede na lang siyang manatili sa hotel. At kung nahihiya siyang tumanggi, siya na raw ang gagawa ng dahilan para sa kanya. Pero dahil bulag na sa kilig si Yumi, hindi niya naintindihan ang pahiwatig ni Seonrock. Ang nasa isip lang niya ay ang makasama ito. Sa sasakyan, tuloy-tuloy sa pakikipag-usap si Kim Jo-ho kay Yumi. Pero abala ang isip ni Yumi kay Seonrock kaya tipid at magalang lang ang mga sagot niya. Pagdating sa Book Street, lalo pang naging over-enthusiastic si Kim Jo-ho. Kung ano-anong lumang libro ang kinukuha nito habang walang tigil sa pagbabahagi ng inspirations. Nagsimula nang magreklamo ang mga sales ni Yumi. Para sa kanila, sobrang nakakaubos ng energy si Kim Jo-ho. Bukod pa roon, hindi man lang siya nagkakaroon ng pagkakataong makausap si Seonrock. Sa halip, naiipit lang siya sa walang katapusang usapan tungkol sa edad kasama si Kim Jo-ho. Hindi na nakatiis si Yumi kaya gumawa siya ng dahilan para makaalis. Sa totoo lang, gustong-gusto niya ang lugar na yon. Naisip pa niya na siguradong napakaromantiko sana kung silang dalawa lang ni Seonrock ang naglalakad doon. Pero nang lumingon siya, wala na si Seonrock.
Sinabi ni Kim Jo-ho na may ibang lakad si Seonrock kaya nauna na itong umalis. Pagkarinig noon, sobrang nadismaya si Yumi. Gusto na sana niyang umuwi agad pero niyaya pa siya ni Kim Jo-ho na mag-dinner. Dahil nahihiya siyang tumanggi sa katrabaho, napilitan siyang pumayag. Kasabay nito, tumawag si An Dae-yeong kay Seonrock at doon niya nalaman na nakasakay na pala ito ng taxi pauwi sa hotel. Kinagabihan, pagbalik ni Yumi sa hotel, pagod na pagod siya. Pagkahiga pa lang niya sa kama ay tumawag agad si Ruby. Doon nalaman ni Yumi ang buong katotohanan. Matagal na palang nagpapareto si Kim Jo-ho kay An Dae-yeong at lahat sila ay nagtutulungan para paglapitin silang dalawa. Pati ang pag-alis ni Seonrock pabalik ng Seoul ay plano rin ni Kim Jo-ho. Sobrang nairita si Yumi sa ideya ng isang planadong setup. Pakiramdam niya ay naging napakasama ng buong trip na ito. Habang pababa siya para sumama sa inuman ng grupo, hindi sinasadyang narinig niya ang usapan nina An Dae-yeong at Seonrock. Tinanong ni An Dae-yeong kung bagay ba sina Kim Jo-ho at Yumi. Nang marinig ni Yumi na sumang-ayon si Seonrock, biglang kumabog ng malakas ang puso niya. Pagkatapos ay tinanong ni An Dae-yeong kung anong klaseng tao si Yumi. Biglang namula si Yumi at bumilis ang tibok ng puso niya. Tahimik siyang nakinig dahil gusto niyang malaman kung ano ang tingin ni Seonrock sa kanya. Pero bago pa makasagot si Seonrock, dumating si producer Jang kasama ang isang scriptwriter at naputol ang usapan. Wala nang choice si Yumi kundi lumabas at batiin ang lahat. Pero kahit maraming tao roon, si Seonrock lang ang laman ng isip niya. Bago pumasok sa dinner gathering, dumaan pa siya sa restroom para ayusin ang sarili at magmukhang presentable. Pero pagpasok pa lang niya sa room, agad siyang tinawag ni Kim Jo-ho at pinaupo sa tabi nito. Kahit sumisigaw na sa isip niya ang pagtanggi, napilitan siyang umupo dahil sa sobrang pagiging accommodating ng lahat. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang bumalik na naman ang usapan tungkol sa edad. Nagdesisyon pa ang grupo na ayusin ang upuan base sa seniority, ang mas matanda sa loob, ang mas bata sa labas. Nagpalaro pa si Kim Jo-ho ng pagpapakilala ayon sa edad mula pinakamatanda hanggang pinakabata. Doon tuluyang napuno si Yumi. Sinabi niyang mas mabuti pang magsalita na lang ang lahat ng kusa kaysa gawing malaking issue ang edad. Pagkatapos ay mabilis siyang nagpakilala para matapos na ang usapan. Nang tumingin siya kay Seonrock, nakita niyang nasa pinakadulo ito ng mesa, napakalayo sa kanya. Lalong lumungkot si Yumi. Hindi na niya kinaya ang walang tigil na panglalandi ni Kim Jo-ho kaya nagdahilan siyang pupunta sa restroom para makatakas sandali. Habang naglalakad, napabuntong hininga siya. Nasa isang lugar lang kami pero ni isang matinong usapan wala kami. Pakiramdam niya ay parang walang pakialam si Seonrock sa presensya niya. Dahil sa malamig nitong pakikitungo, sobrang nadismaya at nalungkot si Yumi. Sinamantala naman yon ng writer cell para laitin ang love cell. Sa tingin nito, masyado lang umaasa ang love cell. Sa mga romance novel daw, para makatakas sa one-sided love, kailangang malinaw na magpakita ng interest at mag-first move. Tingnan na lang daw si Kim Jo-ho, lantaran itong nagpapakita ng interes, nagtatanong, at gustong makilala si Yumi. Samantalang si Seonrock. Kapag magkasama sila, nakasuot ito ng earphones. Kapag upo, pinipili nito ang pinakamalayong pwesto. Hindi man lang ito nagtatanong tungkol kay Yumi. Para sa writer cell, malinaw na hindi interesado si Seonrock sa pag-ibig. Pero habang nalulungkot si Yumi, biglang parang may himala. Biglang lumitaw si Seonrock sa tabi niya. Ipinaliwanag nito na pinasundo siya ni producer Jang para ihatid pabalik sa hotel. Agad nahulaan ni Yumi na baka sawa na rin si Seonrock sa inuman kaya gumawa lang ito ng dahilan para makaalis kasama siya. Kahit alam niyang palusot lang iyon, sapat na para kay Yumi ang simpleng pagkakataong makasama si Seonrock nang silang dalawa lang. At dahil doon, muling namulaklak ang puso niya. Paghatid ni Shin Seonrock kay Kim Yumi sa hotel, gentleman pa itong pinindot ang elevator para sa kanya. Samantalang siya naman ay balak manood ng sine mag-isa. Nag-ipon ng lakas ng loob si Yumi at bahagyang nagparinig na gusto rin niyang panoorin ang pelikulang iyon. Pero hindi tulad ng inaasahan niya, walang balak si Seonrock na yayain siya. Sa halip, sinabi lang nitong magpahinga na siya ng maaga. Sa loob ng cell village, agad sinamantala ng writer cell ang pagkakataon para lalong saktan ang love cell. Sabi nito, dapat nang magising ang love cell sa katotohanan dahil halatang wala namang feelings si Seonrock. Pero matatag pa rin ang love cell. Para rito, hanggat humihina pa sila, may pag-asa pa. Dahil dito, naglakas loob si Yumi na tawagan mismo si Seonrock at diretsahang sabihin gusto rin niyang sumama manood ng sine. Lumipas ang ilang segundong katahimikan na tila isang buong siglo. Sa huli, malamig siyang tinanggihan ni Seonrock dahil hindi raw siya sanay manood ng pelikula kasama ang ibang tao. Tahimik na nilunok ni Yumi ang kahihiyan at nagpanggap na biro lang ang sinabi niya bago mabilis na pinatay ang tawag. Para maibsan ang sakit ng loob, uminom siya ng isang lata ng barley drink. Dahil matagal nang hindi umiibig, pakiramdam ni Yumi ay nakalimutan na niya kung paano magsimula ulit sa pag-ibig. Samantala, habang bibili sana ng tiket si Seonrock, tinawagan siya ni Kim Jo-ho at pinilit na isama si Yumi sa susunod nilang inuman. Dahil sawang-sawa na si Seonrock sa halatang pamamatchmake ni Kim Jo-ho, nagsinungaling siya at sinabing manonood na ng sine si Yumi kasama niya kaya hindi na ito makakasama. Sa kabilang banda, habang nagpapatuyo ng buhok si Yumi at lugmok na lugmok ang damdamin, bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Seonrock. Tinanong siya nito kung gusto ba niyang sumama manood ng pelikula. Dahil nagtatampo pa, agad sumagot si Yumi, hindi ba sinabi mong mas komportable kang manood mag-isa? Pero nang muling magpadala ng invitation si Seonrock, hindi na napigilan ni Yumi ang mapangiti sa sobrang saya. Sa tingin ng karamihan, parang laging naka-power saving mode ang sistema ni Seonrock.
Kahit nasa social gatherings siya, madalas ay pinipili niyang huwag mag-isip at hinahayaan na lang lumipas ang mga usapan sa paligid niya. Kapag tinatanong lang siya direkta saka siya sumasagot ng maikli. Tinatawag iyon ng ibang tao na pagiging malamig pero alam mismo ni Seonrok na kakaunti lang talaga ang bagay sa mundo na kayang magpasiklab ng emosyon niya. Dahil dito, halos laging tulog ang emotional cells niya. Pero nagbago ang lahat noong sinubukan ni Kim Jo-ho na ilayo si Seonrok para mapag-isa niya si Yumi. Ang pagiging makasarili at halatang may agenda ni Kim Jo-ho ang unang nagpaliyab sa bagong emosyon ni Seonrok, ang selos at pagkainis. Ang munting apoy na iyon ang gumising sa matagal nang natutulog niyang emotional cells. Kaya nang tanungin siya ni An Da-yeong kung bagay sina Kim Jo-ho at Yumi, diretsahan niyang sinabi na hindi bagay ang dalawa para maputol ang pag-asa ng karibal niya. Pati ang bigla ang movie date ay ginawa niya para hadlangan si Kim Jo-ho. Sinabihan pa niya itong huwag nang tawagan si Yumi dahil manonood sila ng sine. Habang naghihintay kay Yumi, bumili muna ng tickets si Seonrok. May biglang tumapik sa balikat niya kaya akala niya si Yumi na yon. Pero paglingon niya si Kim Jo-ho pala. Sakto namang dumating si Yumi at nang makita si Kim Jo-ho sa tabi ni Seonrok, biglang nawala lahat ng saya niya. Nagsimulang magduda ang emotional cells niya na baka si Kim Jo-ho talaga ang nag-utos kay Seonrok na yayain siya sa sine. Sobrang sama ng loob ni Yumi. Samantala, halata rin sa mukha ni Seonrok ang inis sa biglaang pagsulpot ni Kim Jo-ho. Pagpasok sa sinehan, walang pakundangan pang umupo si Kim Jo-ho sa gitna nilang dalawa. Tahimik lang nanonood ng pelikula si Seonrok habang si Yumi at Seonrok ay parehong pinipigilan ang galit nila. Pagkatapos ng movie, niyaya pa ni Kim Jo-ho si Yumi na maglakad sa tabing dagat. Doon tuluyang sumabog si Yumi. Diretsahan niyang tinanong si Kim Jo-ho kung nilalandi ba siya nito. At kung oo raw, dapat malaman nito na ayaw niya sa mga taong lumalapit na may nakatagong agenda at nagpapaligoy-ligoy. Natamaan si Kim Jo-ho kaya wala itong nagawa kundi aminin na gusto talaga niyang makilala si Yumi ng mas malalim. Pero agad pinutol ni Yumi ang pag-asa nito. Sinabi niyang hindi siya interesado sa private dates at wala siyang nararamdaman para rito. Kaya sana ay tigilan na siya nito. Hindi pa doon nagtapos si Yumi. Binalingan din niya si Seonrok at pinagalitan dahil sa pagiging pakialamero nito. Sa huli, dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob para sa libreng movie, sinabi niyang ililibre na lang niya silang dalawa ng kape kinabukasan bago tuluyang umalis ng sinehan. Pero paglabas nila, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Susubok sana si Yumi bumili ng payong sa convenience store pero sold out na lahat. Wala siyang choice kundi tumayo sa ilalim ng bubong habang hinihintay humina ang ulan. Doon napansin ng rational cell na ang emotional cell na kanina ay naglalagablab sa galit ay tahimik na ngayong nakaupo mag-isa habang nakatingin sa ulan. Matapos ang matagal na panahong nagyelo ang puso ni Yumi, si Seonrok lang ang nagparamdam ulit sa kanya ng kilig at excitement. Kaya ang magulong pagtatapos ng gabing iyon ay sobrang nakasakit sa kanya. Habang bagsak na bagsak ang mood ni Kim Yumi, bigla niyang nakita si Shin Seonrok na nagmamadaling tumatakbo papunta sa kanya kahit malakas ang ulan. Nag-aalala pala ito na mabasa siya kaya bumalik ito para bilhan siya ng payong. Nang malaman ni Seonrok na sold out na ang mga payong sa convenience store, agad siyang naghanap sa mapa ng iba pang tindahan sa paligid. Dahil sa sobrang concern ni Seonrok, nakonsensya si Yumi kaya siya na mismo ang humingi ng tawad dahil nadamay niya ito sa galit niya kanina. Pero hindi iyon pinansin ni Seonrok. Sa halip, sinabi pa niyang ang cool daw ni Yumi kanina. Sakto namang nakakita siya ng tindahang may payong kaya agad silang sumugod doon habang umuulan. Kasabay nito, nagkakagulo naman ang cell village ni Seonrok. Agad na tinipon ng rational cell ang lahat para sa emergency meeting at pinaalala ang mga pangunahing prinsipyo ni Seonrok. Matagal nang namumuhay si Seonrok ayon sa mahigpit na rules. Rule number 1, hindi siya manonood ng sine nang dalawa lang kasama ang taong hindi niya gusto. Pero ngayon, siya mismo ang nag-aya kay Yumi. Rule number 2, hindi siya nagbibigay ng personal comments tungkol sa authors maliban kung work-related. Pero pinuri pa niya si Yumi at sinabing cool ito. Malinaw na 2 beses nang nilabag ni Seonrok ang sarili niyang golden rules dahil lang kay Yumi na dapat ay simpleng work partner lang. Plano sana ng rational cell na bumili ng 2 payong para mapanatili ang safe distance nila. Pero malas, isa na lang ang natitirang payong sa tindahan. Para hindi tuluyang masira ang prinsipyo niya, ibinigay na lang ni Seonrok ang payong kay Yumi at balak sanang bumili pa ng isa para maihatid din si Kim Jo-ho mamaya. Tuwang-tuwa pa ang rational cell dahil akala nito ay maayos nitong na-handle ang sitwasyon. Pero hindi inaasahan ni Seonrok na hahabulin siya ni Yumi. Dahil ayaw nitong mabasa siya ng todo, niyaya siya ni Yumi na magsalo na lang sila sa isang payong pauwi sa hotel at manghiram na lang sila roon ng isa pang payong. Natulala si Seonrok. Samantala, nagkagulo ang mga cells niya dahil wala sa manual ang ganitong sitwasyon. Pero dahil sobrang tempting ng offer, mabilis siyang pumayag. Gayunpaman, pilit pa rin siyang dumistansya ng kaunti para mapanatili ang natitira niyang dignidad bilang isang lalaking puno ng prinsipyo. Habang malakas ang ulan, nababasa na ang kalahati ng katawan ni Seonrok dahil pinapasilong niya si Yumi. Nang sabihan siya ni Yumi na lumapit pa, biglang may motorsiklong dumaan ng mabilis. Dahil natakot siyang matalsikan si Yumi, agad niya itong pinrotektahan gamit ang katawan niya. Sa sandaling iyon, natulala si Yumi. Mabilis ang tibok ng puso niya at namula siya sa sobrang kaba at hiya. Habang pareho silang naiilang, si Seonrok mismo ang nagpalit ng topic at siya na rin ang humawak ng payong para masilungan silang dalawa. Habang naghihintay sa stoplight, may natanggap na message si Seonrok. Doon aksidenteng nakita ni Yumi ang wallpaper ng phone nito, larawan ng isang Maltese dog.
Ipinaliwanag ni Seonrock na alaga niya yon at kasalukuyang nasa parents niya. Natulala si Yumi dahil malinaw niyang naalala na dati ay parang ayaw ni Seonrock sa breed na yon. Pero kalmado lang itong sumagot na hindi naman niya sinabing galit siya sa Maltese. Ang dahilan daw kung bakit ayaw niyang hawakan ni Yumi ang aso noon ay dahil agresibo ito sa strangers at nangangagat kapag hinahawakan ng ibang tao. At ang mga sinabi niyang hindi matalino ang Maltese o may masasamang habits ay base lang daw sa sariling experience niya sa aso niya. Pakiramdam pa rin Yumi ay may kakaiba. Buong oras kasi ng usapan nila noon, hindi man lang nabanggit ni Seonrock na may aso pala siya. Ipinaliwanag ni Seonrock na sobrang malinaw niyang hinihiwalay ang personal life at trabaho kaya hindi siya basta nagkukwento ng private matters. Napatahimik si Yumi sa sagot na yon. Pero doon napansin ng rational cell niya ang isang bagay, bawat salitang lumalabas kay Seonrock ay totoong nararamdaman nito. Kaya ibig sabihin, nang sabihin nitong cool si Yumi kanina, hindi iyon simpleng pakikisama lang. Pagkatapos ihatid si Yumi sa hotel, bumalik si Seonrock sa sinehan para sunduin si Kim Jo-ho. Pagkakita pa lang sa kanya, agad siyang kinumpronta ni Kim Jo-ho kung bakit siya nagsinungaling na kasama na niya si Yumi sa sinehan kahit wala pa ito noon. Pinaghinalaan pa siyang nagsiselos. Para kay Seonrock na laging low energy, kapag kaharap niya ang mga taong ayaw niya, ginagamit niya ang rule number 3, silent treatment. Pero lalo lang nainis si Kim Jo-ho sa pananahimik niya. At dahil doon, tinanggal siya ni Kim Jo-ho bilang editor niya. Kinabukasan, sinabi ni An Da-young kay Yumi na maagang bumalik si Kim Jo-ho sa Seoul dahil may interview ito. Nagtanong si Yumi kung kasama bang bumalik si Seonrock. Doon niya nalaman na nagkasakit si Seonrock matapos mabasa sa ulan kagabi at nagpapahinga ngayon sa hotel room nito. Napansin ni An Da-young na parang nag-aalala si Yumi kaya muntik na sana nitong tanungin kung anong nangyari sa movie date nila ni Kim Jo-ho. Pero may tumawag kaya bigla itong umalis. Doon nagsimulang magduda si Yumi. Sa ugali ni Kim Jo-ho, imposible raw nakusa nitong iwan si Seonrock lalo na't lagi nitong pinagtatrabaho ang editor nito. Kaya bakit ngayon ay bigla na lang itong umuwi mag-isa? Dahil sa pagdududa, pinuntahan ni Yumi si Seonrock para kamustahin ito. Doon niya nalaman na natanggal pala ito sa trabaho. Nabigla si Yumi at agad sinisi ang sarili dahil pakiramdam niya, siya ang dahilan ng lahat ng problema ni Seonrock. Gusto pa sana niyang magtanong ng mas maayos pero dumating na si producer Jang at sinabing magsisimula na ang activity nila. Kaya napilitan siyang iwan muna si Seonrock at sumama sa ibang writers para mangalap ng research materials. Pero kahit nasa cultural village siya kasama ang ibang authors, hindi mawala sa isip niya na natanggal sa trabaho si Seonrock dahil sa kanya. Punong-puno ng guilt at pag-aalala ang puso niya. Nang maalala niya ang kakaibang reaksyon ni An Da-young kanina, humiwalay siya sandali sa grupo para tawagan ito at malaman ang totoo. Doon niya nalaman na ilang beses nang nailipat si Seonrock sa iba't ibang teams at wala na talagang bakanteng posisyon para rito. Pagkatapos ay iminungkahi ni An Da-young na bumalik na lang si Seonrock sa dati nitong team at maging editor ulit ni Yumi. Sa loob-loob ni Yumi, halos mapatalon siya sa tuwa. Pero sa labas, nagpakacool lang siya at sinabing okay lang sa kanya basta pumayag si Seonrock. Pagkababa ni Kim Yumi ng tawag, napaisip siya kung senyales na ba ito ng universe para sa kanila ni Shin Seonrock. Sa loob ng cell village niya, tuluyan nang hindi napigilan ng love cell ang sarili at sumabog ito bilang isang malaking pink na ulap na hugis puso sa gitna ng maliwanag na kalangitan. Pero kabaliktaran naman ang nararamdaman ng writer cell. Sa sobrang dami ng emosyon, iniisip nito kung kailan pa makakapag-focus ulit si Yumi sa pagsusulat. Dahil sa sobrang pag-aalala, paulit-ulit na tumatawag at nagte-text si Yumi kay Seonrock pero walang kahit anong sagot mula rito. Sakto namang tinawag siya ni producer Jang para mag-selfie silang lahat bilang remembrance bago sila maglibot sa cultural village. Pagbalik sa hotel, niyaya ng grupo si Yumi na kumain pero tumanggi siya at hinanap agad si Seonrock. Doon sinabi ng hotel staff na mataas ang lagnat ni Seonrock at dinala ito sa klinik para magpa-IV. Agad tumakbo si Yumi papunta roon. Pagdating niya, nakita niyang mahimbing na natutulog si Seonrock kaya marahan niyang hinawakan ang noo nito para tingnan ang init ng katawan. Sakto namang nagising si Seonrock. Nang makita nito ang sunod-sunod na missed calls at mga mensahe ni Yumi na puno ng pag-aalala, doon lang tuluyang natauhan ang mabagal na rational cell niya na may kakaiba ng nangyayari. Agad nitong kinuha ang X-ray film ni Yumi at hinanap ang love cell para masuri ito ng mabuti. Ang love cell pala ni Seonrock ay isang kilalang surgeon sa kanilang village. Pagkatapos suriin ang X-ray ni Yumi, agad nitong nakita ang problema. Ang pink na hugis pusong ulap na yon ay halo ng curiosity at attraction. Nasa unang stage pa lang ito pero kapag lumaki pa ng kaunti, siguradong magiging totoong pag-ibig na. Kapag tinanggap lang daw ni Seonrock ang feelings ni Yumi, tuluyan nang maglalayag ang kanilang love story. Nabigla ang rational cell. Simula pa noon, isa sa pinakamahalagang prinsipyo ni Seonrock ang huwag makipagrelasyon sa katrabaho. Dahil dito, agad nitong inutusan ang love surgeon na alisin agad ang binhi ng pag-ibig bago pa lumala. Kaya nagsagawa ang love surgeon ng operasyon at literal na tinanggal ang pusong nasa X-ray film ni Yumi para mapanatiling kalmado si Seonrock. Samantala, matapos ma-discharge si Seonrock mula sa klinik, niyaya siya ni Yumi na kumain at inalok din siyang bumalik sa dati nitong team bilang editor niya. Habang kumakain sila, nakatanggap si Seonrock ng tawag mula kay producer Jang. Napansin ni Yumi at nagtanong siya tungkol doon. Pero dahil gusto ni Seonrock na malinaw ang boundaries nila, sinabi nitong pumayag na raw siyang makipag-blind date sa isang taong ipinakilala ni producer Jang. Mas lalo pa nitong dinagdagan ang sakit ni Yumi nang sabihin nitong kung may kakilala siyang magandang match, pwede rin niya itong ireto.
Halos buong lakas ni Yumi ang ginamit niya para maitago ang sakit na nararamdaman niya. Pilitan siyang umiti at nangakong maghahanap siya ng mairekomenda. Pagkatapos ihatid si Yumi sa room nito, naglakad-lakad si Seonrok sa tabing dagat. Tuwang-tuwa naman ang rational cell niya dahil akala nito ay matagumpay ang operasyon at naalis na ang problema. Pinagbilinan pa nito ang buong village na huwag nang hayaang maulit pa ang ganitong emotional chows. Pero habang nakatingin si Seonrok sa direksyon ng room ni Yumi, may kakaibang lungkot siyang naramdaman. At doon biglang natuklasan ng love surgeon ang isang nakakatakot na bagay. May isa pang X-ray film sa room. At ang mas nakakagulat, ang pulang pusong nasa film na yon ay kay Seonrok mismo. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Seonrok ng message mula kay Yumi. May irerekomenda raw siyang junior na babae para sa blind date nito at handa siyang mag-set up kung gusto ni Seonrok. Ito mismo ang gusto ng rational side ni Seonrok, ang panatilihin ang distansya. Pero imbes na matuwa, parang may mabigat na bagay na sumikip sa dibdib niya. Pagbalik nila sa Seoul, sinubukan ni Yumi na kalimutan si Seonrok sa pamamagitan ng pagbubuhos ng sarili sa trabaho. Masayang-masaya ang writer cell habang nakikita ang mahahabang paragraphs na tuloy-tuloy niyang naisusulat. Pakiramdam nito ay nabawi na nito ang pagiging pangunahing cell sa buhay ni Yumi. Pero hindi sumasang-ayon ang emotional cells. Paulit-ulit nilang ipinapaalala na ngayong araw ang blind date ni Seonrok. Sinisi ng ibang cells ang pride cell dahil pumayag itong ireto si Seonrok sa ibang babae. Samantalang proud naman ang pride cell dahil pakiramdam nito ay napanatili nito ang dignity ni Yumi. Pero para sa emotional cells, sobrang sakit lang ng lahat. Dahil dito, nagsimula silang mag-away-away. Ilang oras na lang bago ang blind date ni Seonrok. Pakiramdam ng love cell ay may bumabara sa lalamunan nito, hindi makalunok at hindi makahinga ng maayos. Sa huli, naawa rin ang writer cell at pinayagan ang love cell na ilabas lahat ng nararamdaman nito. Sa tulong ng love cell, natapos ni Yumi ng maayos ang bagong chapter ng nobela niya. Pero eksakto namang dumating ang mensahe mula kay Jenny, ang babaeng mismong ipinakilala ni Yumi kay Seonrok. Excited na ikinuwento ni Jenny na magkikita na sila ni Seonrok sa isang restaurant malapit sa bahay nito at ipapadala niya kay Yumi ang live updates ng date nila. Kahit anong sigaw ng writer cell na mag-focus na si Kim Yumi sa deadline, hindi na talaga siya makapagtrabaho. Bigla siyang nakaramdam ng matinding craving sa fish-shaped bread. Sinasabi niya sa sarili na bibili lang siya ng tinapay, pero parang kusa siyang dinala ng mga paa niya sa restaurant kung saan magkatabing nakaupo sina Shin, Seonrok at Jenny. Nang makita niyang mukhang nagkakasundo ang dalawa, mas lalong sumakit ang loob ni Yumi. Sakto namang nakita siya ni Jenny at masayang kumaway. Paglingon ni Seonrok, nagpanggap si Yumi na nagkataon lang ang lahat at pumasok para bumati. Todo acting pa siya bilang magandang, generous, at understanding na matchmaker. Binayaran pa niya ang bill nilang dalawa. Pagbalik niya sa studio, tumawag agad si Jenny. Kahit ayaw ni Yumi marinig ang kahit anong detalye tungkol sa date nila, sinagot pa rin niya dahil sa courtesy. Pinilit ni Jenny na pumunta sa studio para kausapin siya. Pagdating nito, walang tigil itong nagkwento na sobrang bet niya ang blind date at si Seonrok mismo ang ideal type na hinahanap niya. Pero dahil hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Seonrok, nakiusap siyang si Yumi ang magtanong para sa kanya. Gusto na lang sanang umiwas ni Yumi kaya nangakong tatanungin niya kapag may pagkakataon. Pero nagpumilit si Jenny na tawagan ito agad. Dahil sa umaasang tingin ni Jenny, napilitan si Yumi na tawagan si Seonrok. Nauutal niyang tinanong kung ano ang tingin nito kay Jenny at kung gusto pa ba nitong makipagkita. Naintindihan ni Seonrok na tila gusto siyang itulak ni Yumi kay Jenny. Ayaw niyang mailang si Yumi kaya pumayag siyang kontakin ulit si Jenny. Tuwang-tuwa si Jenny at umalis ng kontento, habang si Yumi naman ay halos pigilan ang sarili na huwag maiyak. Samantala, biglang kumirot ang puso ni Seonrok. Humiga siya sa kama at sinabing siguro pagod lang siya sa trabaho. Pero ang love cell lang ang nakakaalam na ang munting binhi ng kilig sa puso niya ay tahimik nang lumipat sa susunod na stage. Kinabukasan, pumunta si Seonrok sa studio para sa meeting. Agad namang nakatanggap si Yumi ng message mula kay Jenny na nagrereklamong hindi pa rin siya tin-text ni Seonrok. Kaya napilitan na naman si Yumi na tanungin si Seonrok kung nakapag-message na ba ito kay Jenny. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Seonrok. Karaniwan, ang bahay niya ang lugar kung saan siya nakakapag-recharge. Pero ngayon, pabagsak pa rin ang mood niya. Kahit kumain siya ng masarap o humiga sa sofa para manood ng baseball, pagod at walang gana pa rin siya. Pati cell village niya ay nasa red alert. Lahat ay matamlay at parang maubusan na ng battery. Habang lugmok siya, biglang tumawag si Baek Nahi. Sa bagong nobela ni Yumi, gamer ang male lead kaya bumili si Yumi ng game console para maranasan mismo ang paglalaro. Pero wala siyang alam sa pag-setup nito kaya humingi ng tulong si Nahi kay Seonrok. Kahit sinabi ni Nahi na hindi naman urgent, agad tinanong ni Seonrok ang passcode ng studio. Pinauwi niya si Nahi at siya mismo ang nagmadaling pumunta roon para tumulong. Habang abala siyang mag-install ng game console, biglang pumasok si Yumi. Pareho silang natigilan ng ilang segundo. Nang ipaliwanag ni Seonrok na dumating siya para i-set up ang game console, sinabi rin ni Yumi na hindi siya makatulog kaya pumunta siya sa studio para ipagpatuloy ang trabaho. Inalok ni Yumi si Seonrok ng fish-shaped bread na binili niya. Pagkatapos, pinaupo siya ni Seonrok sa tabi niya para turuan kung paano maglaro. Dahil halatang wala talagang alam si Yumi, hindi na malayang lumapit si Seonrok at hinawakan ang kamay niya para ituro kung kailan pipindutin ang mga buton. Sa sobrang lapit nila, hindi na makapag-focus si Yumi sa screen. Nakatitig na lang siya sa side profile ni Seonrok habang kumakabog ang puso niya. Naramdaman ni Seonrok ang matinding titig niya kaya lumingon din ito.
Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang naging awkward ngunit sobrang sweet ang atmosphere. Nang ma-realize ni Seonrock na lumalampas na siya sa boundary, dali-dali siyang kumuha ng fish-shaped bread at kumain ng kumain para itago ang hiya. Pinilit naman ni Yumi na mag-focus sa game para hindi na siya mailang. Pero dahil sobrang kabado siya, nagkakamali-mali pa rin ang kamay niya. Matapos siyang panoorin sandali habang kumakain ng fish-shaped bread, kinuha ni Seonrock ang controller at muling tinuruan siya ng maayos. Pero aksidenteng sumagi ang fish-shaped bread sa pisngi ni Yumi. Natigilan silang dalawa. Dahil natatakot si Yumi na baka lumampas na ang lahat sa kontrol, maingat niyang sinabi kay Seonrock na gabi na at dapat na itong umuwi. Bago umalis, tila ayaw pang umalis ni Seonrock at sinabi kay Yumi na tawagan lang siya kapag may kailangan. Habang pauwi, walang tigil ang reklamo ng rational cell niya. Dapat daw ay nasa bahay na siya para mag-recharge at mauubos ang battery niya kung palagi siyang lalabas ng ganito. Pero sa sumunod na sandali, biglang nagliwanag ang buong kingdom ni Seonrock. Umilaw ang bawat sulok, tumugtog siya ng romantic music at habang nagmamaneho, hindi niya napigilang ngumiti ng mag-isa. Pagkatapos ng sumunod na meeting, niyaya ni Kim Yumi ang lahat na kumain. Pero dahil may usapan na si Shin Seonrock kay Jenny, napilitan siyang magpaalam ng maaga. Sinabi niya sa sarili na sapat na ang 2 beses niyang pakikipagkita kay Jenny bilang respeto. Ngayon, kailangan na niyang tapusin ito ng malinaw. Pero paglabas pa lang niya ng studio, nakita niya si Kim Jo-ho na may dalang bote ng wine at papunta mismo kay Yumi. Nagulat din si Yumi sa biglaang pagdating ni Kim Jo-ho. Ipinaliwanag nito na matapos marinig ang payo ni An Dae-yeong, pumunta siya roon para personal na humingi ng tawad kay Yumi dahil sa bastos at walang galang niyang asal noong nasa busan sila. Kahit inis na inis si Yumi kay Kim Jo-ho dahil pareho silang nasa isang publishing company, napilitan siyang tanggapin ang pakikipag-ayos nito. Dahil sa sobrang kulit ni Kim Jo-ho, sinama pa niya si Baek na-hee sa dinner para mas kampante siya. Samantala, dumating na si Seonrock sa meeting place nila ni Jenny pero hindi siya mapakali. Parang may masamang kutob siya. Bago pumasok para makipagkita kay Jenny, tinawagan niya agad si Na-hee para alamin kung umalis na ba si Kim Jo-ho. Nang sabihin ni Na-hee na kumakain silang lahat at naglabas pa si Kim Jo-ho ng mamahaling wine, lalong hindi mapakali si Seonrock. Nakatayo siya sa harap ng restaurant habang nakikita si Jenny sa loob. Sa huli, pinili niyang sundin ang puso niya at kinansela ang date kay Jenny sa huling minuto. Sa kabilang banda, sa hapagkainan, nakikita ni Yumi si Kim Jo-ho na tumatawag sa telepono habang gumagawa ng kung ano-anong cheesy gestures. Nang makita niyang nakaubos na ito ng 3 bote ng wine at tila wala pang balak tumigil, nagsisi na si Yumi na pumayag siyang makipag-ayos. Pabulong niyang sinabi kay Na-hee na magbayad na agad bago pa makapag-order si Kim Jo-ho ng ika-4 na bote para makaalis na sila. Pero pagtayo ni Na-hee, nakatanggap siya ng message mula kay Jenny. Nagreklamo si Jenny na mukhang nadump siya ni Seonrock dahil kinansela nito ang date sa huling minuto at nagpadala lang ng maikling sorry nang walang paliwanag. Hindi pa maintindihan ni Yumi ang nangyayari nang bumalik si Na-hee matapos magbayad at itinuro ang pinto. Dumating si Seonrock. Pagkakita pa lang kay Seonrock, biglang nagalit si Kim Jo-ho. Sinigawan niya ito at sinabing dumating ito para sirain ang plano niya, saka tinawag pa itong masamang tao. Dahil mali na nga si Kim Jo-ho pero nagpa-victim pa, hindi na rin nagpigil si Seonrock. Diretsahan niyang ibinuking ang lumang taktika nito. Matagal na palang ginagawa ni Kim Jo-ho ang style na yon. Kapag may babaeng gusto siyang lapitan sa publishing circle, gumagamit siya ng wine bilang props at lumang kwento bilang paandar para magpa-cute. Nakakita na si Seonrock nang hindi bababa sa 5 babaeng na biktima nito at siya pa ang madalas maglinis ng kalat pagkatapos. Diretsahan niyang sinabi kay Kim Jo-ho na huwag nitong subukang gamitin ang murang taktika na yon kay Yumi. Dahil nabuking, unang sumugod si Kim Jo-ho kay Seonrock. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagpatalo si Seonrock at lumaban din. Hindi alam ni Yumi ang buong pangyayari pero dahil lumala na ang sitwasyon, dali-dali siyang pumagitna para awatin sila. Sakto namang dumating si An Dae-yeong at isang malakas na sigaw lang nito ang nakapagpatigil sa kaguluhan. Pagkatapos, hinatid ni An Dae-yeong si Kim Jo-ho pauwi at todo suyo pa rito. Samantalang si Seonrock, naiwan mag-isa na parang siya ang may kasalanan. Walang nangamusta at walang nag-alala sa kanya. Tahimik niyang pinulot ang basag niyang salamin at lumakad pauwi sa gabi habang may sugat sa mukha. Pagdating sa bahay, labis na nanghina si Seonrock. Ang nangyari ay tuluyang sumira sa dati niyang maayos at logical na paraan ng pagkilos. Para siyang naging padalos-dalos at nawalan ng kontrol. Tahimik niyang nilinis ang sugat niya habang unti-unting nilalamon ng matinding lungkot at pag-iisa. Hindi pa roon natapos ang lahat. Tinawagan siya ni An Dae-yeong at pinagalitan ng husto. Sinabi nitong wala siyang karapatang saktan si Kim Jo-ho at inutusan siyang humingi agad ng tawad. Samantala, dahil gustong malaman ni Yumi ang dahilan ng away, tinawagan niya si An Dae-yeong. Sinabi nitong ayaw sabihin ni Kim Jo-ho ang dahilan pero papunta na raw si Seonrock para humingi ng tawad. Hindi pa nagtatagal matapos ibaba ni Yumi ang tawag, tumunog ang doorbell niya. Pagbukas niya, nakita niya si Seonrock sa harap ng pinto. Labis siyang nagulat. Hindi niya maintindihan kung bakit ito naroon at bakit nito iniwan si Jenny sa date. Hindi may paliwanag ng malinaw ni Seonrock ang magulong sitwasyon. Pero may isang bagay siyang sigurado sa puso niya. Nagustuhan na niya si Yumi. Nang tuluyan niyang maintindihan ang sarili niyang nararamdaman, tumakbo siya papunta sa bahay ni Yumi. Sinabi niyang hindi niya alam kung bakit niya kinansela ang date kay Jenny, pero may isang bagay siyang malinaw na alam, mahal na niya si Yumi. Pagkarinig ni Yumi sa pagtatapat ni Seonrock, nagulo ang isip niya.
Hindi niya alam kung dapat ba siyang magbigay ng green light o matras. Habang hindi niya alam kung paano haharapin ang confession, biglang dumating si Baek na at naputol ang sandali. Parang nakahanap si Yumi ng matatakasan. Agad niyang pinaalalahanan si Soonrok na hanapin si Kim Jo-ho, kaya naiwan si Soonrok na hiyang-hiya at nagmamadaling umalis. Pero ang totoong battlefield ay nasa loob ng cell villages nilang dalawa. Sa magkabilang panig, nagmadaling tipunin ng rational cells ang lahat para ibalita ang nakakagulat na pangyayari, nagtapat na si Soonrok. Habang nagdiriwang ang cell village ni Yumi dahil sa wakas ay umamin na ang crush niya, ang cell village ni Soonrok naman ay nahulog sa matinding kaguluhan at pagkalito. Ang pagiging emosyonal na ito ay malinaw na wala sa orihinal na plano ni Shin Soonrok. At ang dahilan pala nito ay ang love cell niya. Nang usisain ito ng rational cell, inilabas agad ng love cell ang ebidensya, ang X-ray film ng puso niya. Ang dating maliit na pusong iyon ay lumaki na ng sobra at hindi na makontrol. Matapos humingi ng tawad dahil binaliwala nito noon ang tunay niyang nararamdaman, nagdesisyon ang love cell na akuin mismo ang responsibilidad sa lahat ng nangyari. Agad itong nagtungo sa cell village ni Yumi para makipag-ayos, pero nasalubong nito ang rational cell ni Yumi na sobrang bad mood. Doon mismo nagsimula ang isang parang courtroom trial. Ginamit ng rational cell ang lahat ng batas tungkol sa pag-ibig at isinampa kay Soonrok ang samut-saring kaso dahil sa panggugulo nito sa damdamin ni Yumi. Kasama sa mga reklamo ang pang-istorbo sa pagsusulat ni Yumi, paggamit ng cute puppy boy tactics, gaya ng nakakakilig niyang ngiti, mga mapanuksong imbitasyon sa sinehan, mga papuring nagpapabilis ng tibok ng puso. Ang eksenang magkasama silang sumilong sa isang payong, at higit sa lahat, ang bigla nitong paglayo para makipag-date sa kaibigan mismo ni Yumi. Ang pinakamatinding krimen daw nito ay ang pananakit sa damdamin ni Yumi tapos bigla na lang magtatapat ng pag-ibig na parang walang nangyari. Sa huli, pinaalis palabas ng village ang love cell ni Soonrok pati na rin ang cute na reindeer mascot nito. Kasabay nito, nagpadala rin si Yumi ng isang diretsahang rejection text kay Soonrok. Dahil doon, tuluyang nag-shutdown si Soonrok buong gabi. Kinabukasan, nagsimula si Yumi ng mapayapang umaga habang umiinom ng malamig na kape. Matagal na niyang hindi nararanasan ang ganoong katahimikan. Samantala, si Soonrok matapos ma-reject ay halos mawala ng buhay habang nakahandusay sa sofa. Dahil mukhang wasak na wasak ang amo nila, napilitang paalalahanan siya ng rational cell na kahit gaano kasakit, kailangan pa rin niyang ayusin ng maayos ang sitwasyon kay Jenny at magpadala ng disenteng mensahe bilang pagtatapos. Pero habang hirap na hirap si Soonrok bumuo ng text message, si Jenny mismo ang tumawag. Humihingi ito ng tawad dahil bumalik daw ang ex-boyfriend niya at napagtanto niyang mahal pa rin niya ito kaya nakipagbalikan siya. Pagkarinig niyon, para bang nabunutan ng tinik si Soonrok. Magaan sa loob niyang binati si Jenny at wala siyang naramdamang selos o sama ng loob. Sa panig naman Yumi, matapos marinig ang paliwanag ni Jenny at ang paghingi nito ng tawad dahil pinagod siya sa pagmamatchmake, gumaan din bigla ang pakiramdam niya. Doon niya na-realize na ang tanging dahilan kung bakit niya tinanggihan si Soonrok ay dahil ayaw niyang saktan si Jenny. Pero huli na. Naipadala na niya ang rejection message. At dahil mataas ang pride ni Yumi, hindi niya kayang umatras agad pagkatapos magsabi ng hindi. Karamihan sa mga cells niya ay sang-ayon din kung babawiin niya agad ang sinabi niya, parang nilalaro lang daw niya ang damdamin ni Soonrok. Tanging emotional cell lang ang hindi sumusuko. Palihim itong nagtago sa isang sulok at ginamit ang ultimate skill nito, ang heart flutter moment. Kapag gumana raw yon, mawawala pansamantala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Yumi at susundin niya ang tunay niyang damdamin. Pero epic fail. Dumating ang rational cell at sinabing may limitasyon din ang kilig, lalo na para sa isang babaeng gaya ni Yumi na ilang dekada nang dumaan sa lahat ng klase ng emosyon sa buhay. Sa edad niyang iyon, immune na raw siya sa mga cheesy romantic tricks. Pero hindi lang si Yumi ang may emotional cell. Sa cell village ni Soonrok, nagulat ang lahat ng makakita ng napakalakas na emotional earthquake. Biglang parang na full charge si Soonrok. Agad siyang nagbihis, sumakay sa bisikleta, at mabilis na pumunta sa bahay ni Yumi dala ang nag-aalab na damdamin. Pero pagdating niya roon, wala si Yumi. Habang paalis na siyang bigo, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jenny tungkol sa magiging kasal ni Yumi. At doon nagsimulang maglaro sa isip niya ang napakasakit na imahinasyon. Naiisip niya si Yumi na nakasuot ng puting wedding dress, napakaganda at nakangiti ng masaya. Pero ang lalaking nasa tabi nito ay ibang tao. Hindi niya kayang tanggapin yon. Kaya buong tapang siyang tumakbo papunta sa opisina ni Yumi habang hinal na hinal para muling magtapat. Sinabi niyang pinagsisisihan niyang hindi niya agad na-realize ang nararamdaman niya. Pero ang isinagot ni Yumi ay katahimikan. At doon muling bumagsak ang puso ni Soonrok na parang nahulog sa bangin. Ngunit makalipas lang ang ilang segundo, bigla siyang niyaya ni Yumi na kumain muna. Sobrang saya pero sobrang kaba rin ang naramdaman niya. Iniisip niyang baka pakikisama lang iyon. Sa gitna ng magulong emosyon, tinanong niya si Yumi kung maaari na ba siyang bigyan ng malinaw na sagot. At sa sandaling iyon, muling sumugod ang love cell ni Soonrok papunta sa village ni Yumi. Matapos ang lahat ng paghihirap, handa na sana itong humingi ng tawad dahil sa pagiging huli. Pero bigla itong niyakap ng mga cells ni Yumi. Nagpasalamat sila dahil bumalik pa rin ito at nagkaroon ng lakas ng loob na umamin ulit. Sa wakas, tumigil na rin si Yumi sa pagtatago ng tunay niyang damdamin at diretsahan ng inamin na gusto rin niya si Soonrok. Dahil doon, para bang tinamaan ng napakalakas na happiness storm si Soonrok. At mula noon, tuluyan na siyang nagbago. Hindi na niya tinatawag si Yumi bilang writer nim ng may distansya. Tinawag niya na itong noonan ng sobrang lambing.
At sa simpleng tawag na yon, halos mabaliw sa kilig si Yumi. Hindi niya akalain kapag umibig si Soonrok, magiging ganoon ito katapang at kasweet. Kasabay nito, nagising na rin ang naughty cell ni Soonrok at nagsimula ng mag-overtime. Sa unang araw pa lang nila bilang official couple, gumagawa na agad ito ng plano kung paano hahawak ng kamay at yayakap kay Yumi. Pero mahigpit na nakatanim sa isip ni Shin Soonrok ang sariling rulebook niya. Ayon sa prinsipyo niya, bawal na bawal ang anumang malisyoso o sobrang sweet na kilos kapag nasa trabaho o sa lugar na maraming kakilala. Parang binuhusan tuloy ng malamig na tubig ang bagong gising na malanding side niya. Pero habang inilalapag ni Yumi ang pagkain sa mesa, tumayo si Soonrok sa likuran niya para tikman ang niluluto nito. Dahil sa sobrang lapit nila, bumilis ang paghinga niya. At doon muling nagising ang passion cell niya. Habang kakain na sana sila, biglang tinanong ni Soonrok si Yumi kung gaano katagal ba dapat mag-date bago magpalitan ng enzymes. Hindi pa nakakapagproseso si Yumi ng isasagot ng kusa na siyang hinalikan ni Soonrok. Natigilan si Yumi ng ilang segundo bago natauhan at pinagsabihan siya. Hindi ba't siya mismo ang nagsabing bawal ang sweet moments sa workplace? Pero kalmado lang na sumagot si Soonrok. Weekend naman ngayon. Pagkatapos noon, lumapit siyang muli para humalik ulit. Matapos ang matinding chemical reaction ng gabing iyon, kinabukasan pagdating nila sa publishing company, ay bumalik agad si Soonrok sa pagiging profesional. Napakaayos niyang umarte na parang ordinaryong work partners lang sila para walang makahinala. Pero kapag silang dalawa lang, hindi na niya maitago ang excitement niya. Panay ang lambing at pakilig niya kay Yumi hanggang matunaw ito. Nang yayain siya ni Yumi mag-dinner, medyo nagdalawang isip siya dahil Miyerkules at iyon ang nakatakdang araw niya para maglinis ng bahay. Nang mapansin niyang medyo nadismaya si Yumi, mabilis siyang bumawi at agad inimbitahan itong pumunta sa bahay niya ng alas 9 ng gabi. Eksaktong 9 PM, dumating si Yumi sa bahay ng boyfriend niya. Sinalubong siya ni Soonrok na puno ng kakaibang positive energy. Naglaro sila ng video games at ipinasyal pa niya si Yumi sa bahay niya. Matapos magkwentuhan, niyaya ulit siya ni Soonrok na manood ng sine. Akala ni Yumi ay lalabas talaga sila kaya tumayo na siya para umalis. Pero pagdating niya sa pinto, pinatay ni Soonrok ang ilaw at flashlight ng cellphone ang ginamit na parang usher sa sinehan. Todo roleplay na naman si Soonrok. Parang isang Gen Z otaku na kayang mag-roleplay kahit saan. Sa pagkakataong iyon, nagpanggap siyang bunso ng isang mayamang pamilya na nirentahan ang buong sinehan para mapasaya ang babaeng gusto niya. Kahit medyo na-trauma si Yumi sa level ng kachisihan nito, todo sakay pa rin siya at sobrang na-enjoy ang date nila. Habang nasa exciting part sila ng movie, dumating naman ang order nilang ice cream. At agad nag-shift ang roleplay world nila mula private cinema papuntang outdoor picnic mode. Nagseryoso pa ang mukha ni Soonrok habang kunwaring nag-aalala na baka maakit ng matamis na amoy ng ice cream ang mga lobo kaya kailangan nilang ubusin agad iyon. Habang nasa CR si Yumi, nag-roleplay naman siya bilang food delivery guy. Tuwang-tuwa si Yumi kaya ginantimpalaan siya ng isang halik. Pagkakita ni Soonrok sa labi ni Yumi, halos mawalan siya ng kontrol kaya agad siyang tumakbo sa banyo para ihanda ang sarili niya. Pero paglabas niya, nakatanggap si Yumi ng balita na biglang dumating ang mga magulang niya dala ang pagkain. Napilitan tuloy siyang umuwi agad at gumuho ang lahat ng plano ni Soonrok. Mag-isa siyang bumalik sa bahay habang pakiramdam niya ay sobrang lungkot at walang laman ng paligid. Pero nang sobrang mamiss na niya si Yumi, bigla itong tumawag. Umalis na raw ang mga magulang niya at pwede siyang bumalik kung gusto niya. Parang iyon lang ang hinihintay ni Soonrok. Mabilis siyang nagbisikleta papunta roon. Hindi pa tuluyang humihinto ang bisikleta niya ay tumatakbo na siya paakyat para katukin ang pinto ni Yumi. At doon, sa loob ng mainit at komportableng kwarto, tahimik siyang nakinig kay Yumi na nagkukwento tungkol sa pamilya nito. Pero ang totoo, wala nang pumapasok sa utak ni Soonrok. Abala ang isip niya sa paghahanap ng tamang pagkakataon para nakawin ang isa pang halik. At mukhang ganoon din si Yumi. Sa huli, hindi na nila kinailangang hintayin ang perfect timing. Bigla siyang hinalikan ni Soonrok. Masiglang tumugon si Yumi at binuhat siya ni Soonrok papunta sa kwarto, simula ng isang gabi na para lang sa kanilang dalawa. Kinabukasan, dumating si Yumi sa opisina na kitang-kita ang saya sa mukha. Agad namang nakahalata ang editor nila na parang may kakaibang glow siya, parang taong bagong in love. Pilt na lang gumawa ng palusot si Yumi. Sa totoo lang, gusto sana niyang maging open tungkol sa relasyon nila para hindi magmukhang nanlilin lang sila. Pero may sarili pa ring prinsipyo si Soonrok. Dati kasi, todo yabang pa siyang nagsabing hinding-hindi siya papasok sa office romance. Kaya kapag nalaman ng iba ang relasyon nila ngayon, parang sinampal lang niya ang sarili niyang prinsipyo. Sa isip ni Soonrok, may napakataas na tor ng mga paniniwala at rules na binuo niya sa loob ng 29 na taon. Dahil sa disiplina niya, sobrang tibay ng tor na iyon. Pero mula nang dumating si Yumi, isa-isang nabibitak at nalalaglag ang mga ladrilyo ng tor. At ngayon, nanganganib na itong tuluyang bumagsak. Habang desperadong ipinagdarasal ng guardian cells niya na sana manatiling sikreto ang relasyon nila para kahit paano ay manatiling nakatayo ang Thor. Si Soonrok naman ay lihim nang nagpaplano ng surprise para sa birthday ni Yumi. Pagkatapos ng business trip niya mula Shanghai, balak niyang isama si Yumi sa Japan para sa isang romantic 2-day, 1-night getaway. Eksaktong araw ng biyahe, excited na dumating si Yumi sa airport. Pero pagdating niya roon, bigla niyang nakita ang editor nila at si writer Kim na pareho ring naka-check-in para sa parehong flight. Kapag sumama pa siya kay Soonrok ngayon, siguradong mabubuking ang secret relationship nila. At ibig sabihin noon, tuluyan nang babagsak ang Tower of Principles ni Soonrok at magmumukha siyang sinungaling sa harap ng boss nila.
Para protektahan ang pride at prinsipyo ng boyfriend niya, napilitan si Yumi na tawagan si Soonrock at sabihing mauna na lang itong bumiyahe mag-isa. Nasa loob na ng eroplano si Soonrock at gusto sana niyang bumaba para hanapin si Yumi, pero sarado na ang pinto ng aircraft. Mas masakit pa roon, napansin ng editor at ni writer Kim na bakante ang katabing upuan niya, kaya panay pa ang tukso nila na tila ba iniwan siya sa ere. Pagdating sa Japan, balak sana niyang hintayin si Yumi, pero bigla itong nag-text na hindi na siya nakakuha ng tiket para sa susunod na flight. Sa isang iglap, ang romantic trip nilang dalawa ay naging solo trip na lang niya. Bago niya makilala si Yumi, sanay naman siyang mag-isa, mag-isang bumiyahe sa ibang bansa, mag-isang mag-onsen, mag-isang uminom sa gabi. Iyon na ang normal niyang buhay sa loob ng maraming taon. Pero ngayon, nang wala si Yumi sa tabi niya, naging walang saysay ang lahat ng magagandang tanawin at masasarap na pagkain. Noong gabing iyon, unang beses niyang naramdaman ang totoong lungkot. Kinabukasan, agad siyang sumakay sa pinakaunang flight pauwi ng Korea. Paglabas niya ng airport, nadatnan niya si Yumi na naghihintay. Humingi agad ito ng tawad dahil napilitan siyang pabayaan si Soonrock na bumiyahe mag-isa. Ipinaliwanag niyang ginawa lang niya iyon para protektahan ang mga prinsipyo nitong mahalaga rito. Pagkarinig niyon, walang imik na ipinarada ni Soonrock ang sasakyan sa gilid ng kalsada at diretsong tinawagan ang editor nila. At doon niya tahasang inamin, sagot ko na. Kami na ni Yumi. Sa mismong sandaling iyon, tuluyan ang gumuho ang tor ng mga prinsipyo niyang itinayo sa loob ng 29 na taon. Pagkababa ng tawag, emosyonal niyang sinabi kay Yumi na mula ngayon, maaari na silang mag-date ng hindi nagtatago at hindi nagsisinungaling. Nang makita ni Yumi na handang isuko ni Soonrock ang lahat ng pinanghahawakan niya para lang sa kanya, halos maiyak siya sa sobrang saya. Sinabi niyang iyon na ang pinakamagandang birthday gift na natanggap niya, mas mahalaga pa kaysa sa anumang mamahaling biyahe. At dahil hindi na niya mapigilan ang emosyon niya, kusa niya itong hinalikan. Matapos bumagsak ang tor ng prinsipyo ni Soonrock, may bagong bandilang itinayo sa ibabaw ng mga guho nito. At ang pangalan sa bandilang iyon ay si Yumi, ang babaeng handa niyang mahalin at protektahan habang buhay. Pagdating ng Lunes, pinagalitan siya ng todo ng editor dahil sa pagiging balimbing. Pero kalmado lang na sumagot si Soonrock, tawa ko, hindi makina. Natural lang magbago. At para sa taong mahal niya, sulit daw ang paglabag sa sarili niyang rules. Samantala, ang dating guardian ng tor ng prinsipyo ay mayroon ng bagong layunin sa buhay. Sa gitna ng bumabagsak na nyebe, pinili niyang tahakin ang bagong landas, 100 diretsyo papunta sa mundo ni Yumi. Pagkaraan ng ilang araw, kailangan na namang bumiyahe ni Soonrock abroad para sa trabaho. Bago umalis, dumaan siya sa jewelry store para bumili sana ng hikaw bilang birthday gift para kay Yumi. Pero may ibang bagay siyang nakita na agad tumibok ang puso niya. Nang magkita sila muli, kabadong-kabado niyang ibinigay ang regalo. Pagbukas ni Yumi ng kahon, literal siyang natulala. Dahil hindi ordinaryong alahas ang nasa loob, kundi isang mamahaling diamond ring. At doon mismo, biglang nag-propose si Soonrock. Tuluyang nagkagulo ang buong cell village ni Yumi. Nataranta ang rational cell at agad tumakbo sa library para alalahanin ang history ng proposals sa buhay ni Yumi. Ang una niyang proposal ay siya mismo ang gumawa matapos ang 9 na buwang relasyon, pero binaliwala lang iyon ng ex niya. Ang pangalawa naman ay galing sa isa pang ex matapos ang 1 taon at 4 na buwan, pero malamig na ang damdamin niya noon kaya tinanggihan niya. At ngayon? 1 buwan pa lang silang opisyal ni Soonrock. Sigaw ng sigaw ang rational cell na sobrang bilis nito at bawal siyang pumayag agad. Pero kontra naman ang emotion cell. Para rito, baka mawala niya ang lalaking totoong nagmamahal sa kanya kung agad niya itong tatanggihan. Nag-away pa ang dalawang panig hanggang sa halos magsuntukan na. Muntik nang pumayag ang love cell para kay Yumi, pero biglang dumating ang writer cell at pinana ito. Galit na galit ang writer cell dahil simula raw nang dumating si Soonrock, puro love life na lang at napabayaan na ni Yumi ang deadlines niya. Habang tahimik lang si Yumi at walang maisagot, lalo namang naging awkward ang atmosphere. Buti na lang at tumawag ang trabaho ni Soonrock at kinailangan niyang umalis agad. Parang nakahina si Yumi at dali-daling pinasakay siya sa kotse para makatakas sa sitwasyon. Pag-uwi niya, matagal niyang pinagmasdan ang kumikislap na singsing. Para sa kanya, hindi biro ang kasal. Lalo pat mas matanda siya at mas realistic mag-isip kaysa kay Soonrock. Habang magulo pa ang isip niya, tumawag ulit si Soonrock. Na-delay daw ang flight niya hanggang kinabukasan at nasa baba na raw siya ng apartment niya. Pagpasok niya sa bahay, balak sana ni Yumi na iwasan ang usapan tungkol sa proposal. Pero hindi nagpadaig si Soonrock. Diretso niyang tinanong kung ano talaga ang nararamdaman niya. Nang tanungin Yumi kung bakit siya sigurado sa kasal, kahit 1 buwan pa lang sila, diretsahang sumagot si Soonrock, mula noong araw na tumakbo ako para mag-confess sa'yo alam kong ikaw na. Sinabi rin niyang hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganoong klaseng pagmamahal, sobrang init, sobrang dalisay. Sa wakas, na-realize ni Yumi na nadadala lang pala siya ng trauma mula sa mga dati niyang relasyon. Matapos luminaw ang isip niya, tapat niyang sinabi na kailangan niya pa ng kaunting panahon para pag-isipan ang proposal. At nangakong bibigyan niya ito ng sagot sa lalong madaling panahon. Kahit naintindihan ni Soonrock, hindi niya maitago ang bahagyang lungkot sa mukha niya. Kaya para lambingin siya, paulit-ulit siyang hinalikan ni Yumi sa pisngi. Pero nang matikman iyon ni Soonrock, mas marami pa ang gusto niya. At muli silang nagyakapan at naghalikan hanggang mawala ang lahat ng iniisip nila. Pero sa pinakaromantik na sandali, biglang tumulog ang doorbell. Dumating ang mga magulang ni Yumi. Sa sobrang panik ni Yumi, agad niyang itinapon palabas ng balcony ang sapatos ni Soonrock para itago ang ebidensya.
At pati si Sunrock mismo, itinulak niya palabas ng balcony. Akala niya perfect na ang pagtatago. Pero napansin agad ng nanay niya ang diamond ring sa mesa. At agad nagsimula ang interrogation. Halos hindi na alam ni Yumi ang isasagot. Kaya imbes na magtago pa, inayos ni Sunrock ang damit niya, inayos ang necktie, at diretsong pumasok mula balcony. Buong kumpiyansa niyang ipinakilala ang sarili bilang boyfriend ni Yumi. At gaya ng inaasahan. Pagkakita pa lang ng nanay ni Yumi sa gwapo at maayos na si Sunrock, instant approved agad. Masaya pa itong nakipagkwentuhan sa kanya ng matagal. Samantala, sa loob ng Cell Village ni Yumi, sigurado na ang lahat, hindi na aabot ng kalahating taon, siguradong mauwi sa kasalan ang dalawang ito. At hindi nga nagtagal. Magkahawa kamay silang naglakad papunta sa altar. Sa wakas, natagpuan na rin ni Yumi at Sunrock, kasama ang buong Cell Village nila, ang tunay na happy ending. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.